Si Ikika ay isang walang silbi na taunan na nag-enroll sa isang paaralang pambabae upang mawala ang kanyang V-card. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang siya ay naging piloto ng isang napakalakas na mecha suit, at ngayon, bawat babae sa paaralan ay gustong makuha ang kapangyarihan ng laro. Nagsimula ang lahat nang si Ikika ay naguguluhan sa klase, habang napagtanto niyang siya lamang ang tanging lalaking estudyante na nailipat sa Infinite Stratus Academy, isang paaralan para sanayin ang mga batang mandirigma upang lumaban gamit ang mga battlesuit na tinatawag na Stratus. Sa kawalang pag-asa, sinubukan ni Ikika na tawagin ang kanyang matandang kaibigan, si Hoki, ngunit umiwas siya mula sa kanya, na nagbigay sa kanya ng impresyon na ngayon ay kinamumuhian siya ng lahat. Nang tanungin siya ng guro na ipakilala ang sarili, sinabi niya ang kanyang pangalan, ngunit napansin niyang lahat. Ang mga babae ay nakatingin sa kanya nang may pagkabahala, parang huling piraso ng pizza sa isang frat party. Upang mapabilib sila, nagbigay siya ng linya mula sa TikTok, ngunit ang kanyang hindi magandang charm ay nagdulot sa lahat ng mga babae na mawalan ng malay mula sa pagkadismaya. Habang iniisip niya kung ano ang mali, biglang dumating ang kanyang kapatid na si Chifuyo at sinaktan ang kanyang isip gamit ang mga suntok dahil sa pagiging walang muwang, ngunit nalilito siya kung bakit nandyan siya dahil wala siyang ideya kung ano ang trabaho nito. Pagkatapos ay ipinakilala ni Chifuyo ang sarili niya sa klase bilang guro ng homeroom, na magtuturo sa kanila kung paano magpalipad ng kanilang mga suit, at lahat ng mga babae sa klase ay nagsimulang tumalon sa saya at napapansin. Siya dahil siya ang kinatawan ng Japan sa kauna-unahang Stratus Pilot Competition. Pagkatapos, sinimulan niyang i-bully si Ikika dahil tinawag siya nitong Ai-chan imbes na sensei, at ito ay nagbigay duda sa ilang mga babae na ang kanilang relasyon sa dugo ang dahilan kung bakit si Ikika lamang ang lalaki na makakapag-pilot ng Stratus. Matapos patahimikin ang klase, inihayag ni Chifuyo na ipapamemorize niya sa mga estudyante ang lahat ng batayang teknik sa pakikipaglaban sa loob ng kalahating buwan, pagkatapos nito ay mag-e-ensayo sila, at sinusuportahan ng lahat ng estudyante ang kanyang plano. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Hoki si Ikika na makipagkita sa kanya sa bubong para sa isang pribadong usapan. Habang nagkukwentuhan sila, nagbigay si Ikika ng isang komento tungkol sa ganda ng kanyang buhok. Nagpapapula sa kanya, ngunit ang kanilang pang-aakit ay naputol nang tumunog ang kampana para sa susunod na klase. Sa loob ng klase, si Ikika ay naguguluhan muli dahil ang mga salita sa aklat-aralin ay parang mga incantation mula sa Harry Potter para sa kanya. Kaya tinanong ng guro na si Maya ang klase kung hindi nila nauunawaan ang lektura, ngunit lahat ay nanatiling tahimik dahil si Ikika lamang ang naroon na may mas kaunting brain cells kaysa sa basang medyas. Nangako ito, tinanong ni Chifuyo si Ikika kung nabasa ba niya ang kinakailangang aklat bago mag-enroll, ngunit inamin ng bobo na naligaw ito, kaya't pinagsabihan siya nito at inutusan siyang i-memorize ang karagdagang kopya na gagawin niya para sa kanya sa loob ng 1 linggo. Ilang oras ang lumipas, biglang lumapit ang isang blonde na babae kay Ikika at nagsimula siyang asarin. Ngunit sinabi ni Ikika na wala siyang ideya kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Cecilia, ang kinatawan ng England na nagkamit ng unang pwesto sa entrance exam. Gayunpaman, muling ipinakita ni Ikika ang kanyang kawalang kaalaman sa pamamagitan ng pagsisiwalat na wala siyang ideya kung ano ang isang kinatawan na estudyante, kaya ipinaliwanag ni Cecilia na ito ay isang elite na estudyante na pinili upang kumatawan sa kanilang bansa bilang piloto ni Estrada at tinawag siyang Hangul dahil hindi niya alam yun. Pagkatapos ay nagsimula si Cecilia na magyabang tungkol sa pagkatalo sa isang guro sa panahon ng entrance exam, na isang halos imposibleng gawain, ngunit binigyan ni Ikika siya ng labis na gulat nang ipaalam niyang mayroon siyang mahusay na guro. Di nagtagal, dumating si Ikika sa kanyang bagong silid-tulugan, at humanga siya sa kung gaano ito ka-fancy, ngunit bigla, lumabas si Hoki mula sa shower, nakabuhol lamang ng tuwalya. At pareho silang natigilan sa gulat nang makita ang isa't isa. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa niya roon, ipinaliwanag ni Ikika na ipinadala siya roon upang maging kasama niya sa silid. Ngunit biglang kinuha ni Hoki ang kanyang espada ng kendo at sinubukang sirain ang kanyang mga danglers, kaya tumakbo siya palabas upang iligtas ang sarili. Gayunpaman, may ilang mga desperadong babae na nakapaligid kay Ikika at nagsimulang magmakaawa na matikman ang kanyang talong, kaya't nagmamakaawa siya kay Hoki na papasukin siya muli hanggang sa wakas ay buksan niya ang pinto. Nang sa wakas ay kumalma siya, iminungkahi ni Hoki na magtakda sila ng tiyak na oras para gamitin ang banyo,
ngunit nagsimula siyang magsalita tungkol sa mas gusto niyang gamitin ang mga solong banyo sa ibaba kung saan naroon ang mga babae, kaya't pinagsabihan siya ni Hoki dahil sa pagiging kakaiba at sinubukan siyang atakihin muli. Upang ipagtanggol ang sarili, kumuha si Ik-Ika ng kendo stick, ngunit napansin nilang nakapatong ang kanyang mga takip ng balak dito, kaya't kinuha niya ito at nawalan siya ng malay. Sa susunod na araw ng klase, inihayag ni Chief Uyu na kailangan nilang pumili ng kinatawan ng klase. Siyang makikilahok sa darating na interclass tournament, at lahat ng mga fangirl ni Ik-Ika ay nagmungkahi sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Bago pa man makatanggi si Ik-Ika, mariing tumutol si Cecilia sa mungkahi at hinamon si Ik-Ika sa isang duelo kung saan magiging alipin siya kung matatalo. Pumayag si Ik-Ika at nag-alok na bigyan siya ng kapansanan, ngunit nagtawanan ang lahat sa kanya dahil sa kasalukuyang panahon, kilala ang mga babae na mas malakas kaysa sa mga lalaki. Sa pag-aalala, may isang batang babae ang nakiusap kay Ik-Ika na bawiin ang kanyang mga salita, ngunit tumanggi siya, sinasabing hindi dapat gawin yun ng isang lalaki, kaya't ginawang opisyal ni Chief Uyu ang kanilang duelo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Chief Uyu kay Ik-Ika na kakailanganin ng akademya ng ilang oras upang gawin siyang isang personal na suit dahil wala silang ekstrang isa para sa kanya, at ito ay nagiging sanhi ng inggit sa lahat ng mga babae dahil bihira para sa isang estudyanteng nasa unang taon na makakuha ng personal na suit. Nagtataka si Ik-Ika kung bakit ito napakalaking usapin, ngunit biglang humarap si Cecilia sa kanya at nagsimulang magyabang tungkol sa pagkakaroon niya ng personal na suit, na isa sa mga elite sa 467 straight O's na umiiral sa mundo. Nang marinig ito, nagulat si Ik-Ika sa maliit na bilang ng natitirang Stratus suits, kaya't ipinaliwanag ng isang babae na ang teknolohiya para sa core ng Stratus suits ay hindi kailanman ibinunyag sa publiko, at lahat ng natitirang suit sa mundo ay itinayo ni Dr. Tab Ana, na talagang si Hoki's nakababaihang nakatatanda. Ipinaliwanag ni Punong Uyu na tanging mga tauhan ng gobyerno lamang ang maaaring bigyan ng personal na Stratus, ngunit dahil sa espesyal na sitwasyon ni Ik-Ika, isang personal na suit ang ihahanda para sa kanya para sa tanging layunin ng pagkolekta ng datos. May isang babae ang nagtanong kung si Tab Ana ay may kaugnayan kay Hoki, kaya't inihayag niya na siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, at ito ay nagdulot ng gulo at nagtanong ang lahat kay Hoki tungkol sa kinaroroonan nito dahil matagal na siyang nawawala. Gayunpaman, galit na sinabi ni Hoki sa kanila na hindi ito kanilang pakialam dahil si Tab Ana ay hindi siya, kaya't lahat sila ay tumahimik, ngunit nagtataka si Ik-Ika kung sila ng kanyang kapatid ay may hidwaan. Sa klase, ipinaliwanag ni Maya na ang Stratus suit ay bumabalot sa buong katawan ng piloto sa loob ng isang espesyal na hadlang, at mayroong pagkakaintindihan sa pagitan ng piloto at ng suit na nabubuo sa paglipas ng panahon. Pero tulad ng dati, hindi maunawaan ni Ik-Ika ang sinasabi niya. Sinabi ni Maya na isipin nila ang kanilang mga Stratus bilang mga kasosyo sa halip na kagamitan, ngunit may isang estudyante na nakapagpahinto sa kanya nang tanungin siya kung ibig niyang sabihin ay mga magkasintahan, at ito ay nagpasimula sa kanyang pamumula tulad ng isang K-drama girl habang pinagtatawanan siya ng mga estudyante. Si Ik-Ika ay patuloy na nag-aalala tungkol kay Hoki, kaya lumapit siya sa kanya pagkatapos ng klase at inimbitahan siyang makipag-lunch kasama ang ilang iba pang kaklase, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, hinawakan ni Ik-Ika ang kanyang kamay at sinubukan siyang itis upang tanggapin ang kanyang alok, kaya itinulak siya nito sa lupa. Habang bumangon, pinuri ni Ik-Ika siya sa pagiging mas mahusay sa martial arts, ngunit tinawanan siya nito na mahina, at ang ibang mga babae ay umatras dahil ayaw nilang makasama ang dalawang mahilig sa laban, kaya't humiling si Ik-Ika kay Hoki na sumunod sa kanya hanggang sa siya ay tuluyang pumayag. Sa cafeteria, sinabi ni Ik-Ika sa kanya na itigil ang maalat na ugali dahil sinusubukan niyang maging mabait sa kanya bilang pasasalamat sa kanya at sa kanyang mga magulang, na tumulong ng malaki sa kanya noon, kaya't siya ay huminahon at nagpasalamat sa kanya. Habang kumakain silang magkasama, nakiusap si Ik-Ika kay Hoki na turuan siya tungkol sa Stratus upang si Cecilia. Hindi siya papayag na talunin siya, pero bago siya makasagot, may isang kalaban na dumating at humiling kay Ik-Ika na payagan siyang sanayin siya para sa nalalapit na duelo. Sinabi ni Hoki na umalis siya dahil siya ang napili upang maging guro niya, ngunit nag-argue ang babae na mas magiging mahusay siyang guro, kaya't inihayag ni Hoki na siya ang kapatid ng kilalang doktor, na nagdulot sa desperadong tagahanga na sumuko. Matapos ang kanilang unang sparring match, si Ik-Ika ay humihingal ng parang pagod na kabayo,
Ngunit nadismaya si Hoki dahil ang tanga ay naging kasing walang silbi ni Sakura sa laban, kaya't nagpa siya siyang iwanan ng Stratis lecture at sanayin siya sa martial art sa loob ng 3 oras. Pagkatapos ng paaralan araw-araw sa halip, ilang araw ang lumipas, tinanong ni Ikika si Hoki kung bakit siya lang ang nagbibigay sa kanya ng mga aralin sa pagsasanay sa halip na turuan siya tungkol sa Stratoses, kaya pinaalala niya na hindi pa dumating ang kanyang Stratis. Bigla, ipinaalam ni Mai kay Ikika na handa na ang kanyang personal na Stratis, at ipinaliwanag ni Shifuyo na kailangan niyang gamitin ito ng walang ensayo dahil bukas lamang ang arena sa loob ng ilang oras. Nang ilabas nila ang suit, namangha si Ikika dahil mas kahanga-hanga ito kaysa sa isang Power Rangers Megazord, at ipinakilala ni Moa ang Stratis bilang Byakushiki. Nang umakyat siya sa suit, isang grupo ng mga control screen ang lumitaw sa harap niya, at ipinaalam ni Moa na ang Stratis ni Cecilia, Blue Tears, ay isang long-range shot-type Stratis na nagdudulot sa kanya ng pag-aalala. Matapos magpaalam kay Hoki, lumipad si Ikika patungo sa larangan ng labanan, kung saan inaalok ni Cecilia na patawarin siya kung siya ay sesuko at humingi ng tawad, ngunit tumanggi siya, kaya't nagpapaputok siya ng isang pagsabog na nagtulak sa kanya sa lupa. Bago pa siya makabawi, nagsimula si Cecilia na maglabas ng mga energy beam sa kanya, at napagtanto niyang paubos na ang kanyang shield energy, kaya't naghukay siya sa kanyang inventaryo at kumuha ng espada upang harapin siya. Pinalakas siya ni Cecilia ng mas marami pang atake at tinawag siyang isang ignorante at mapanlinlang na tao dahil sa pag-iisip. Kaya niyang talunin siya gamit ang isang long-range type Stratis na may espada. Gayunpaman, si Ikika ay nagmanipula sa kanyang mga atake at winasak ang ilan sa kanyang mga blaster, bago niya ituro na ang kanyang sandata ay hindi makagalaw hanggat hindi siya nagbigay ng utos. Nang makita ito, humanga si Maya na mas magaling na si Ikika kaysa kay Iron Man sa pagpilot ng mga robot suit, ngunit sinabi ni Shifuyo na huwag siyang umasa dahil patuloy niyang binubuksan at isinasara ang kanyang kamay, na karaniwan niyang ginagawa kapag malapit na siyang gumawa ng simpleng pagkakamali. Habang nagpapaputok si Cecilia ng higit pang mga pagsabog sa kanya, winasak ni Ikika ang kanyang mga blaster at lumapit, ngunit bigla siyang pinasabog nito gamit ang ilang missile, na nagdulot ng takot sa lahat para sa kanya. Ngunit, nang humupa ang usok, nagulat ang mga babae na ang Stratis ni Ikika ay umunlad, at hindi makapaniwala si Cecilia na siya ay nakikipaglaban sa mga default na setting sa buong panahong ito. Sa kanyang inventaryo, natagpuan niya ang isang mecha sword na tinatawag na Yukihira, na ginamit noon ni Shifuyo, kaya't isinuot niya ito at idineklara na poprotektahan niya ang pangalan ni Shifuyo sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas bilang nakababatang kapatid. Sa galit, nagpapaputok si Cecilia ng ilang missile kay Ikika, ngunit pinutol niya ang mga ito at sumugod upang tapusin siya sa isang slash. Gayunpaman, bago siya makapag-atake, pinigilan ni Shifuyo ang duelo at inihayag na si Cecilia ay ang nagwagi. Nang tanungin niya si Shifuyo kung bakit siya binigyan ng L, ipinaliwanag nito na hindi niya namamalayan na ginamit niya ang isang barrier nullification attack, na espesyal na atake ni Yukihira, na kayang magdulot ng direktang pinsala sa mga kalaban. Ito ay nagbawas ng kanyang shield energy sa 0, na automatikong nangangahulugang natalo siya sa duelo. Sa daan pa uwi, namumula si Hoki habang hinihiling kay Ikika na payagan siyang sanayin siya, at agad itong pumayag, kaya sinabi niyang magkita sila pagkatapos ng klase kinabukasan. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng estudyante sa bakuran upang magsanay ng Stratis piloting, at pinili ni Shifuyo sina Ikika at Cecilia para magbigay ng demonstrasyon. Kaya't nagiging handa sa laban si Cecilia. Gayunpaman, nang subukan ni Ikika na gawin ang parehong bagay, walang nangyari, kaya tinawag siya ni Shifuyo na isang manlilinlang habang ipinaliliwanag na ang isang bihasang piloto ng Stratis ay tumatagal lamang ng isang segundo upang mag-transform, at ito ang nagbigay sa kanya ng motibasyon na kailangan niya upang sa wakas ay maipakita ang kanyang suit. Nang ibigay ni Shifuyo ang pahintulot, parehong umarangkada ang mga piloto sa kalangitan, ngunit nagreklamo si Shifuyo na masyadong mabagal kumilos si Ikika dahil mas kahanga-hanga ang output specs ng Veikushiki kaysa sa ipinapakita niya. Gayunpaman, nahihirapan si Ikika na isipin ang isang piramide sa harap niya tulad ng inilarawan sa manual. Ngunit ipinaliwanag ni Cecilia na magkakaroon siya ng mas madaling oras kung makakahanap siya ng mas nakabubuong paraan upang gumalaw. Sa kabila nito, nagreklamo si Ikika na masyadong mabigat ang suit para lumipad,
ngunit biglang pumasok si Cecilia sa simp mode at nag-alok na bigyan siya ng pribadong leksyon sa pagpilot mamaya. Gayunpaman, ininterrupt ni Shifuyu ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na ipakita ang isang nosedive hanggang sa ganap na huminto. Madali itong nagawa ni Cecilia, ngunit nang subukan ito ni Ikika, nawalan siya ng kontrol at bumagsak sa lupa tulad ng isang karakter mula sa Looney Tunes. Nang makita ito, nagmadaling lumapit sina Hoki at ang mga guro upang suriin si Ikika, at matapos makumpirma na ayos lang siya, pinagsabihan siya ni Shifuyu dahil sa iniwang butas sa training ground, kaya humingi siya ng tawad. Si Hoki ay sumigaw din sa kanya dahil sa pagiging walang silbi sa kabila ng kanilang pagsasanay, ngunit biglang itinulak siya ni Cecilia at nagmadaling tingnan siya. Kinumpirma ni Ikika na okay lang siya, pero humiling pa rin ang blondie na samahan siyang dalhin siya sa infirmary dahil may lihim siyang balak na bigyan siya ng espesyal na atensyon. Gayunpaman, ininterrupt siya ni Hoki at pinaalalahanan siyang imposibleng masaktan ang sinuman habang nagmamaneho ng Estredos at nagsimula ang dalawa na magtalo tungkol sa tanga na hindi man lang alam kung ano ang gusto nila. Sa oras ng tanghalian, ipinagdiwang ng mga babae si Ikika bilang bagong kinatawan ng klase, ngunit hindi niya naunawaan kung paano siya nakakuha ng posisyon matapos matalo, kaya ipinaliwanag ni Cecilia na nagpasya siyang ipasa ang posisyon sa kanya dahil pinagsisihan niyang nagalit ng maaga sa kanya. Habang ang ibang mga babae ay pumupuri kay Ikika, nagsimula namang magpakita ng sama ng loob si Hoki, ngunit may ilang mga babae mula sa pahayagan ng paaralan na dumating at kumuha ng litrato nila ni Ikika. Ang leader ng grupo, si Kiro, ay humiling kay Cecilia na hawakan si Ikika para sa isa pang litrato, kaya masiglang hinawakan niya ang kamay nito habang sila ay nagpopose ng magkasama, ngunit biglang sumabog ang ibang mga babae sa litrato, na nagpasiklab ng kanyang galit. Kinabukasan sa klase, isang babae ang nagsabi kay Ikika na may bagong transfer student ang klase 2, at nag-aalala siya na maaaring maging banta siya sa interclass tournament, ngunit may isa pang babae ang nagtutiyak sa kanya na madali lang ito dahil tanging mga klase 1 at 4 lamang ang may personal na stray doses. Gayunpaman, biglang dumating ang kinatawan ng China, si Rin, at ipinakilala ang kanyang sarili sa kanila bago ideklara ang digmaan sa kanilang klase. Mukhang kilala na ni Ikika si Rin, kaya't pinagtatawanan niya ito dahil sa pag-uugali nito na parang kontrabida sa karton at sinubukan siyang pagsabihan. Ngunit biglang tinamaan siya ni Shifuyu mula sa likuran at sinabi nitong umalis siya upang makapagsimula ng klase. Sa tanghalian, tinanong ni Ikika si Rin kung bakit hindi pa rin sila magkasundo ni Shifuyu, kaya't ipinaliwanag niya na sila ay napakaibang tao. Habang nagsisilbi ang chef ng kanilang pagkain, itinuro ni Ikika na siya'y labis pa ring nahuhumaling sa ramen, at nag-usap silang dalawa tungkol sa mga lumang panahon habang ang ibang mga babae ay nakatingin ng naguguluhan. Habang sabay silang kumakain, tinanong ni Rin kung paano na-activate ni Ikika ang isang strato sa entrance exam, kaya ipinaliwanag niya na ang entrance exam ay naganap sa isang multi-purpose city hall kung saan siya ay naligaw. Dahil wala ang mga tauhan upang tulungan siyang makahanap ng daan, naglakad-lakad siya ng walang tiyak na direksyon at sa huli ay pumasok sa isang silid na may strato. Nang hawakan niya ito, nagsimulang lumiwanag ang strato, at ang mga tauhan na dumating upang pigilan siya ay lubos na namangha na na-activate niya ang isang strato. Nang matapos siyang ikwento ito kay Rin, galit na lumapit sina Cecilia at Hoki kay Ikika at tinanong kung si Rin ang kanyang kasintahan, ngunit ipinaliwanag niya na siya ay matagal ng kaibigan na lumipat sa kanyang dating paaralan pagkatapos umalis ni Hoki. Ipinakilala niya si Hoki kay Rin bilang kanyang dating kaibigan, at ito ay nagpasaya sa kanya, kaya masiglang nakipagbati siya kay Rin. Ipinagmamalaki ni Cecilia ang kanyang sarili kay Rin, ngunit tahasang hindi siya pinansin ni Rin at hiniling kay Ikika na sumama sa kanya sa pagsasanay sa paglipad mamaya. Nang marinig ito, nagtalo sina Hoki at Cecilia na dapat sanayin si Ikika kasama ang kanyang mga kaklase. Ngunit sinasabi ni Cecilia na wala silang pakialam dahil siya ang malapit na kaibigan niya na nagluto sa kanya ng mga pagkain pagkatapos ng paaralan noon. Pagkatapos ng paaralan, naghanda sina Ikika at Hoki sa kanilang strates para simulan ang pagsasanay, ngunit humiling si Cecilia na makisali at nagbago rin. Matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nakahiga si Ikika sa lupa, pagod na pagod, at tinukso siya ng mga babae dahil sa kanyang pisikal na kondisyon, kaya pinaalalahanan niya sila na ito ay 2 laban sa 1. Kaagad pagkatapos nito, nagpapahinga si Ikika sa locker room,
ngunit biglang dumating si Rin at ibinigay sa kanya ang inumin at tuwalya. Habang namumula, tinanong niya kung mayroon siyang espesyal na sasabihin sa kanya matapos ang ilang taon ng hindi pagkikita. Isa't isa, ngunit hindi marunong bumasa ng sitwasyon si Ik-Ika, kaya't hinihiling niya sa kanya na manood ng still ball run at sinasabi ang kanyang mga plano na makipagkita kay Hoki sa kanyang kwarto. Nang marinig ito, inakusahan siya ni Rin na sugar daddy ni Hoki, ngunit ipinaliwanag niya na matagal na silang magkaibigan na nagbabahagi ng kwarto at sinasabi niyang okay lang ito dahil magkaibigan lang sila. Gayunpaman, pumasok siya sa kanilang kwarto dala ang kanyang mga bag at humiling kay Hoki na palitan sila ng kwarto, ngunit tumanggi si Hoki. Ngunit hindi siya pinansin ni Rin at nagsimula siyang makipaglandian kay Ik-Ika. Sa galit, sinubukan ni Hoki na umatake gamit ang kanyang kendo stick, ngunit binago ni Rin ang kanyang braso upang maging isang gauntlet, na nagpapahintulot sa kanya na harangan ang atake. Rin ay nagtanong kung naaalala ni Ik-Ika ang pangakong ginawa nila ilang taon na ang nakalipas, ngunit ang airhead ay nagsabi ng mga walang kabuluhang bagay, kaya't sinampal siya ni Rin at hinamon siya sa isang laban sa torneo, kung saan ang matatalo ay susunod sa utos ng nanalo. Ilang araw pagkatapos, nagtipon-tipon ang lahat sa arena para sa interclass tournament, at nagulat si Ik-Ika na makakalaban niya si Rin sa unang round. Nang lumipad siya papunta sa arena, pinaalala ni Rin sa kanya na hindi perpekto ang absolute barrier dahil may mga malalakas na atake na maaaring makalusot at makasakit sa piloto, ngunit sinabi niyang wala siyang pakialam at sumugod upang harapin siya. Inilaglag ni Rin ang kanyang atake at sinubukan siyang hatiin gamit ang kanyang espada, ngunit naharang niya ito gamit ang kanyang espada, na nagdulot sa kanya upang purihin ang kanyang mga kasanayan sa labanan. Pagkatapos, siya ay tumawag ng pangalawang espada at nag-charge na may mas malakas na atake, at si Ik-Ika ay nakapag-block, kahit na siya ay lumalaban para sa kanyang buhay. Nakita ito, ang dalawa sa pinakamalapit na taga-suporta ni Ik-Ika ay nag-aalala para sa kanya, at si Cecilia ay sumigaw sa screen tulad ng isang nabigo na tagahanga ng football, hinihiling kay Ik-Ika na gamitin ang espesyal na teknik na itinuro niya. Samantala, pinagsama ni Rin ang kanyang dalawang espada upang maging mas mapanganib na sandata at naglunsad ng sunod-sunod na combos, habang si Ik-Ika ay umiwas habang nagpaplano ng distansya upang hindi maubos ang lahat ng kanyang enerhiya sa depensa. Gayunpaman, biglang nagpapaputok si Rin ng isang pagsabog, na nagpahinto sa kanya, ngunit nakaiwas pa rin siya dito. Kaya siya ay tumatawa at pinapabagsak siya sa lupa gamit ang mas malakas na pagsabog. Hindi maunawaan ni Cecilia ang kanyang nasaksihan, kaya ipinaliwanag ni Maya na ang atake ni Rin ay tinatawag na shock cannon, na kayang magpalabas ng mga shell sa pamamagitan ng pag-exert ng pressure sa espasyo ng direkta, at dito napagtanto ni Cecilia na ang suit ni Rin ay pangatlong henerasyon, katulad ng kanya. Habang si Ik-Ika ay nahihirapang bumangon, patuloy na nagpapaputok si Rin ng higit pang shock cannon class sa kanya, at nagagawa niyang iwasan ang mga ito, kaya pinuri siya muli ni Maya bago ipahayag na ang bar aisles at mga shell ng kanyang dragon cannon ay parehong hindi nakikita. Gayunpaman, napansin ni Maya ang isang mas seryosong issue, na ang shock cannon ni Rin ay maaaring buwal sa anumang anggulo, na nangangahulugang wala itong mga bulag na spot. Habang iniiwasan ang mga pagsabog, napagtanto ni Ik-Ika na siya ay masusunog kung hindi siya umatake, at desperado siyang patunayan ang kanyang halaga dahil ginagamit niya ang orihinal na sandata ng kanyang kapatid. Ilang araw bago yon, tinawag ni Ik-Ika ang espada ng Yakihara at tinanong si Chifuyo kung iyon na ba ang lahat ng mayroon si Baikoshiki sa kanyang arsenal, at sumagot siya na iyon na ang lahat ng kailangan niya upang manalo bago ibigay sa kanya ang tiyak na mga tagubilin kung paano gamitin ang mga atake ng espada. Gayunpaman, nagdulot ito ng kalituhan sa kanyang isipan, kaya't pinayuhan siya ni Chifuyo na mag-focus sa pagpapabuti ng isang galaw at pinaalalahanan siyang siya ay kanyang nakababatang kapatid. Ngayon sa kasalukuyan, balak ni Ik-Ika na gamitin ang kanyang nullification barrier, kaya't sinabi niya kay Rin na totoo na ang atake niya sa pagkakataong ito, ngunit sinabi niyang nasa ibang liga siya at inatake muli. Habang tumatakbo si Ik-Ika palayo sa kanya, napansin ng mga babae na may plano siya, kaya't ipinaliwanag ni Chifuyo na balak niyang gamitin ang ignition boost attack na itinuro niya sa kanya, isang sorpresa na atake kung saan siya ay bumibilis ng todo upang lapitan ang kaaway. Sinasabi niyang makakapantay siya kay Rin kung gagamitin niya ito sa tamang oras, ngunit idinagdag niyang ang kakayahang ito ay gumagana lamang isang beses. Matapos ang ilang minuto ng pag-iwas sa mga atake ni Rin,
Sa wakas ay sumugod si Ik-Ika upang gawin ang kanyang hakbang. Ngunit bigla, isang pagsabog ang pumutok sa hadlang ng paaralan at nakagambala sa laban. Kumpirmado ito ni Moy, kaya't inannounce ni Chifuyo na ang duelo ay nasuspinde at inutusan ang lahat na lumikas. Lahat ng mga upuan ay nagsimulang magsara, ngunit hindi alam ni Ik-Ika kung ano ang nangyayari, kaya't ipinaalam ni rin sa kanya na ang laban ay nasuspinde at hiniling na bumalik siya sa hukay. Gayunpaman, napansin ni Ik-Ika sa sistema na may isang hindi kilalang Stratus na pumasok sa lugar, kaya't hiniling niya kay Rin na tumakas kasama siya, ngunit iginiit niyang bumili ng oras habang siya ay tumatakbo palayo. Pinagtalunan ni Ik-Ika na hindi niya maiiwan ang isang babae, ngunit pinaalala ni Rin sa kanya na siya ang mas mahina sa laban sa kanila at tinitiyak sa kanya na darating na ang mga guro upang ayusin ang sitwasyon. Bigla, nagpapaputok ang kaaway ng isang pagsabog kay Rin, ngunit mabilis na lumipad si Ik-Ika at iniligtas siya. Napansin niya na ang kaaway na Stratus ay may sandatang may mas mataas na lakas ng output kaysa sa inaasahan. Nakita na siya ay karga tulad ng isang prinsesa mula sa Disney. Naguguluhan si Rin at humiling kay Ik-Ika na ibaba siya. Ngunit biglang nagpapaputok ang masamang robot sa kanila at ipinakita ang nakakatakot nitong anyo, na nagpaunawa sa kanila na hindi ito isang Stratus. Habang sinusubukang tanungin ni Ik-Ika ang robot monster, humiling si Maya kay Ik-Ika na lumikas kasama si Rin dahil malapit nang dumating ang mga guro, ngunit tumanggi si Ik-Ika dahil determinado siyang pigilan ang kaaway hanggang sa dumating ang mga guro. Nag-aalala, si Maya at ang mga babae ay nakiusap sa kanya na huwag gawin yon, ngunit tumanggi si Ik-Ika na makinig, at inatake sila ng masamang droid gamit ang sunod-sunod na laser blasts, ngunit madali nilang naiwasan ang mga atake at nagkasundo sa isang plano kung saan si Rin ang magtataguyod sa halimaw habang si Ik-Ika ay sumugod gamit ang kanyang espada. Kasunod nito, nagbanggaan ng matindi ang dynamic duo laban sa halimaw sa loob ng madilim na ulap, at nagsimula si Maya na tawagin sila mula sa pag-aalala. Ngunit hiniling ni Chifuyo na magtiwala siya sa kanila at nag-alok na gumawa ng tsaa para siya ay mapakalma. Gayunpaman, naglagay si Chifuyo ng asin sa halip na asukal sa tsaa, na nagpapakita sa kanila na natatakot din siya. Humiling si Cecilia ng pahintulot na tulungan sila gamit ang kanyang Stratus, ngunit ibinulalas ni Chifuyo ang hindi magandang balita na nasira ng masamang robot ang kanilang sistema kaya't hindi sila makapag-evacuate o makapagbigay ng tulong. Sa larangan ng labanan, inaatake ni Rin ang monster bot gamit ang sunod-sunod na pagsabog at binigyan si Ik-Ika ng senyales upang umatake, ngunit nang gawin niya ito, umiiwas ang makina, kaya't pinagsabihan siya ni Rin dahil sa pagiging walang silbi. Habang pinapahirapan sila ng madilim na robot sa mga pagsabog, sinabi ni Rin na kailangan nila ng estratehiya upang talunin ito. Kaya't humiling si Ik-Ika na umalis sila, ngunit tumanggi siya dahil determinado siyang patunayan ang kanyang halaga bilang kinatawan ng cadet. Nang marinig ito, nagpasya si Ik-Ika na suportahan siya, at ito ay nagdulot ng pamumula sa kanyang pisngi, ngunit muling nagsimula ang madilim na robot na magpabato ng mga walang laman na purples sa kanila, kaya't humiling si Ik-Ika na mag-focus siya. Napansin ni Ik-Ika na hindi pinapilot ng tao ang makina dahil sa mekanikal nitong galaw, at ito ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na maaari silang manalo dahil maaari siyang lumaban ng buong lakas nang hindi masyadong nag-iisip. Matapos ang ilang nakapag-uudyok na salita mula kay Hoki, pinasabog ni Rin si Ik-Ika gamit ang kanyang kanyan, binigyan siya ng sapat na lakas upang sumugod at putulin ang braso ng masamang droid. Gayunpaman, ang madilim na robot ay sinuntok siya sa lupa at naghahanda upang tapusin siya, ngunit biglang dumating si Cecilia at pinasabog ang isang butas sa halimaw na robot. Habang nagsisimula silang magdiwang, biglang nag-respawn ang madilim na robot at nag-charge ng isang makapangyarihang pagsabog patungo sa kanila. Ngunit si Ik-Ika ay tumakbo ng diretso sa pagsabog upang talunin ang halimaw. Ilang oras ang lumipas, nagising si Ik-Ika sa isang kama ng ospital kung saan sinabi ni Rin sa kanya na natalo na ang droid at siya lamang ang nasaktan. Pagkatapos ay inihayag ni Rin na bumalik siya sa kanyang bansa dahil naghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya't hiniling ni Ik-Ika na makasama siya minsan, na naging dahilan upang siya ay magdiwang hanggang sa dumating ang iba. Dalawang babae ang dumating at nagsimula silang mag-away. Samantala, sina Chifuji at Maya ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa Aval Stratus at natuklasan nilang ito ay pinapagana ng isang hindi nakarehistrong core. Ilang araw ang lumipas, naglalaro si Ik-Ika ng mga laro sa Nintendo kasama ang kanyang kaibigan na si Dan,
na tinutokso siya dahil siya lang ang lalaki sa kanilang paaralan. Pero sinabi ni Ikika na itigil na yun at masaya siyang nag-enroll si Rin dahil kakaunti lang ang mga tao na maaari niyang kausapin. Nang sandaling yun, dumating ang kapatid ni Dan, si Ran, upang tawagin siya para sa almusal. Ngunit nang mapansin niyang nakatingin si Ikika sa kanyang suot, siya ay nainip at nagtago sa likod ng pinto. Sinubukan ni Dan na bigyang babala siya na kumatok sa susunod. Ngunit pinagsabihan siya nito dahil hindi niya sinabi sa kanya tungkol kay Ikika sa tamang oras, kaya humingi siya ng tawad. Habang kumakain ng agahan si Ikika, sinabi ni Ran na mag-relax at mag-enjoy sa isang kalmadong tinig, at napagtanto niya na nagbago na ito, kaya tinanong niya kung nagiging malandi na ba ito, na agad naman itong itinanggi. Nang sumapit ang gabi, ipinaalam ni Maya kina Hoki at Ikika na oras na para lumipat si Hoki sa inihanda nilang kwarto para sa kanya dahil awkward na magkasama sila ng isang lalaki. Sinubukan niyang tutulan ang mungkahi, ngunit napatunayan ni Ikika na mas matigas pa sa bato ang isip nito, habang sinasabi niya. Hindi siya dapat mag-alala tungkol sa kanya, at ito ay nagdudulot sa kanya ng labis na inis kaya't nagpasya siyang umalis sa silid ng gabing yun at naglakad palayo ng galit. Ilang minuto ang lumipas, bumalik si Hoki sa silid at sinabi kay Ikika na kailangan niyang makipag-date sa kanya kung mananalo siya sa interclass tournament, at ito ay ikinagulat ni Ikika. Ngunit ang mga usisero at usisera na mamamahayag ay agad itong kinuha bilang malaking balita. Kinabukasan sa paaralan, nagsimula ang lahat ng mga babae na magchismis tungkol sa kasunduan sa pagitan ni Ikika at Hoki, ngunit nang tanungin ni Ikika kung ano ang pinag-uusapan nila, nagsinungaling sila na ito ay tungkol sa Demon Slayer. Sa puntong yun, dumating ang mga guro at tinanggap ang isang transfer student, na nagpakilala bilang Charles at ipinaliwanag na nagpasya siyang lumipat doon matapos malaman na mayroon ibang lalaki sa paaralan. Agad na nagsimula ang mga babae sa pagdiriwang dahil mayroon na silang bagong talong na susundan, ngunit pinatahimik sila ni Chifuyo at inutusan silang magtipon sa ground 2 para sa pinagsamang pagsasanay kasama ang class 2. Pagkatapos, humiling siya kay Ikika na tulungan si Charles dahil pareho silang lalaki, at lumapit si Charles sa kanya para sa isang pagpapakilala, ngunit bigla siyang hinawakan nito at tumakbo palayo kasama siya. Habang papunta sila sa locker room ng mga lalaki, napalibutan sila ng isang grupo ng mga nag-aasam na babae upang matikman ang kanilang whipped cream, ngunit dinala ni Ikika si Charles palayo sa kanila at ipinaliwanag na sila ay hinahabol dahil sila lamang ang dalawang lalaki na makakapag-pilot ng isang Stratus. Agad silang nakarating sa locker room ng mga lalaki, kung saan masaya silang nagpakilala sa isa't isa. Nang makita nilang nalilate na sila, dali-daling inalis ni Ikika ang kanyang shirt, ngunit biglang umiwas si Charles na parang mahiyain at sinabi sa kanya na tumingin sa ibang direksyon habang siya ay nagpapalit. Paglingon ni Ikika, tapos na si Charles sa pagpapalit, kaya tinanong niya kung lihim ba siyang Power Ranger, ngunit sinabi ni Charles na mabilis lang siyang magsuot ng damit. Napansin ni Ikika na suot ni Charles ang maayos na disenyo ng sportswear, kaya ipinaliwanag ni Charles na ito ay produkto mula sa Donwa Company na pagmamay-ari ng kanyang ama, na pinakamalaking kumpanya sa Pransya. Sa usaping Stratus na yon, ngunit hindi nagulat si Ikika dahil si Charles ay nagbibigay ng Nepo Baby vibes mula nang dumating siya. Sa klase ng pagsasanay, tinawag ni Chifuyu sina Cecilia at Rin upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Ngunit nagsimula silang magreklamo na parang tamad, kaya't pinasigla sila ni Chifuyu sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na ito ang kanilang gintong pagkakataon upang manalo sa puso ni Ikika. Habang sinusubukan niyang ipakilala ang kanilang kalaban, biglang pumasok si Maya na nakasuot ng Stratus suit at bumangga kay Ikika. Nang lumabas ang usok, nakita nilang hawak ni Ikika ang kanyang mga unan, at kahit na malinaw na aksidente ito, parehong sinubukan ni Cecilia at Rin na sirain si Ikika gamit ang malupit na atake, ngunit nakakalusot siya. Nang sila'y hamupa na, ipinaalam ni Chifuyu sa kanila na ang kanilang kalaban ay si Maya, at nagulat sila na ito ay isang laban na 2 laban sa isa, ngunit nangangako si Chifuyu sa kanila na matatalo sila sa lalong madaling panahon. Nang magsimula ang duelo, nagpasabog si Cecilia ng sunod-sunod na mga pagsabog kay Maya, ngunit madali siyang nakaiwas, kaya't nagpasabog si Rin ng ilang mga sinag ng enerhiya, na kanyang naiwasan din. Tinanong ni Chifuyu si Charles na ilarawan ng Stratus ni Maya, kaya't ipinaliwanag niya na ito ay isang Donwa model na tinatawag na Raphael Revive, na tumutugma sa mga detalye ng ikatlong henerasyon.
suits kahit na siya ang huli sa ikalawang henerasyon. Matapos ang isang mainit na laban, si Maya ay nakapagbigay ng malakas na pagsabog kay Cecilia at Rin, at nagsimula ang dalawang walang muwang na babae na magtalo kung sino sa kanila ang pinakamahina, kaya't sinabi ni Chi Fu Yu na dapat silang magpakita ng higit na respeto sa mga guro mula ngayon. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga estudyante na maghiwalay sa mga grupo, at agad na humihingi ng tulong ang lahat ng NPC girls para makasama si Ik-Ika, ngunit ito ay ikinainis ni Hoki. Nang magsagawa si Ik-Ika ng roll call, ang unang babae ay nagpakilala bilang Kyoka, at lahat ng iba pang desperadong babae ay humihingi rin sa kanya na makatrabaho sila. Matapos sanayin si Kyoka, tinawag niya ang susunod na babae, na si Hoki, ngunit nagreklamo siya na hindi siya makapasok sa makina sa kasalukuyang estado nito, kaya't humiling si Maya kay Ik-Ika na buhatin siya sa anyo ni Strates. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng mga babae, at namula si Hoki mula sa kahihiyan, ngunit walang pakialam na binuhat siya ni Ik-Ika papasok sa makina, kaya't humiling siya na makasama siya sa tanghalian. Pumayag si Ik-Ika, at natuwa ito sa kanya, ngunit habang nasa oras ng tanghalian, nainis siya nang makita niyang dinala ni Ik-Ika ang buong grupo ng kanilang mga kaibigan para makipag-hangout. Nang marinig na medyo naiirita si Hoki, tinanong ni Charles kung okay lang ba siyang naroon, at sinabi ni Ik-Ika. Sinasabi na ayos lang dahil magsasama na sila mula sa araw na yun, kaya't pinasalamatan siya ni Charles ng may ngiti, na nagpasimula sa kanyang pamumula. Pagkatapos, inanyayahan ni Cecilia si Ik-Ika na tikman ang kanyang sandwich, sinasabing mas masarap ito kaysa sa anumang niluto ni Gordon Ramsay, ngunit nang matikman niya ito, nagkulay lila ang kanyang mukha dahil sa napakasamang lasa. Nang makita ito, inalok siya ni Hoki ng ilan sa kanyang pagkain, at nang subukan niya ito, sobrang nagustuhan niya ang pagkain kaya't pinagmamasdan niya siya ng ilang minuto at pinakain pa siya ng ilan sa mga pagkain, na nagdulot ng pagkabigla sa mga katunggali niya sa pag-ibig. Nang sumunod na gabi, nagpapahinga sina Ik-Ika at Charles sa kanilang kwarto, at ipinaliwanag ni Ik-Ika kay Charles na mag-ensayo siya kasama si Estredos ng masinsinan pagkatapos ng klase, kaya humiling si Charles na sumali sa kanyang pagsasanay. Kinabukasan, ipinakilala ni Mai ang isa pang bagong estudyante na si Laura, na lumipat mula sa Germany, at nagsimulang magchismis ang lahat ng mga babae tungkol sa kanya dahil parang may Hitler vibes siya. Bigla, sinampal ni Laura si Ik-Ika sa mukha at sinabi niyang hindi niya kailanman kikilalanin siya bilang kapatid ni Chi Fu Yu kahit 1,000,000 taon. Ilang taon ang lumipas, sinusubukan ng mga babae na turuan si Ik-Ika kung paano kumilos tulad ni Jackie Chan sa kanyang Estredos suit, ngunit hindi niya maintindihan ang kanilang mga sinasabi, kaya humiling si Charles na magkaroon sila ng isang laban sa pagsasanay. Kapag nagsimula na ang duelo, nagbanggaan ang mga sandata nina Ik-Ika at Charles habang masayang nanunood ang mga babae. Sinalakay ni Ik-Ika si Charles gamit ang kanyang espada, ngunit mabilis na umiwas si Charles at nagpapaputok ng ilang bala kay Ik-Ika, na kanyang nahaharang gamit ang isang kalasag hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Pagkatapos ng laban, ipinaliwanag ni Charles kay Ik-Ika na hindi siya mananalo dahil hindi niya nauunawaan ang kalikasan ng mga armas na pangmalayo, at hinuhulaan niyang nauubos ang kakayahan ni Ik-Ika dahil sa kanyang natatanging kakayahang tinatawag na Rierku Bakuya. Nang marinig ito, masayang pinuri ni Ik-Ika si Charles, sinabing madali niyang nauunawaan ang kanyang mga lektura, ngunit nagsimula namang magreklamo ang tatlong bobo tungkol sa kung paano masyadong bobo si Ik-Ika upang naiintindihan ang kanilang payo. Ibinigay ni Charles kay Ik-Ika ang kanyang baril para gamitin sa pagsasanay, ngunit hindi naiintindihan ni Ik-Ika kung paano siya makakagamit ng baril ng iba, kaya ipinaliwanag ni Charles na ang mga armas mula sa kanyang kumpanya na Strates ay maaaring gamitin ng sinumang nakarehistrong tao pagkatapos niyang i-unlock ang mga ito. Habang tinutulungan ni Charles si Ik-Ika na patatagin ang baril, nagreklamo si Hoki na nagsisimula silang magbigay ng rainbow flag vibes, ngunit tumpak na pinapabagsak ni Ik-Ika ang lahat ng target na lumalabas at sinabi kay Charles na talagang mabilis ang pakiramdam ng kanyang baril. Sa sandaling yun, dumating si Laura sa kanyang kahangahangang madilim na Stratos at hinamon si Ik-Ika sa isang laban. Ngunit tumanggi siya, na nagsasabing wala siyang dahilan upang gawin ito at humihiling sa kanya na maghintay para sa laban ng Interclass League. Gayunpaman, biglang nagpasabog si Laura ng isang makapangyarihang putok sa kanya. Ngunit mabilis na sumugod si Charles at hinarang ang bala bago niya pinagsabihan ang Terminator na masyadong mainitin ang ulo. Habang itinutok niya ang kanyang baril sa kanya,
Sinadyang pasikete ni Charles siya sa pamamagitan ng pagyayabang kung paano mas mobile ang kanyang Stratus kaysa sa kanyang pangatlong henerasyong German Stratus, ngunit sumigaw si Chifuyu sa kanila sa radyo dahil sa kaguluhan, kaya umatras siya. Ilang oras pagkatapos, dumating si Charles sa dressing room ng mga lalaki upang tingnan si Ik-ika, at kinumpirma ni Ik-ika na ayos lang siya bago siya magpasalamat kay Charles para sa pagliligtas ng kanyang buhay. Nagpasya si Charles na bumalik sa dorm, ngunit pinipilit siya ni Ik-ika na maligo kasama siya, kaya't siya'y nataranta at tumakbo palayo. Habang naglalakad pa uwi ng gabing yon, naaalala ni Ik-ika si Laura na sinampal siya sa klase, at nakita niyang may dramatikong pag-uusap sila ni Chifuyu, kaya't nagtago siya sa gubat upang makinig sa kanila. Nakiusap si Laura kay Chifuyu na bumalik sa Germany at turuan muli ang kanyang mga tao dahil hindi niya magamit kahit ang kalahati ng kanyang mga kapangyarihan doon, at nararamdaman niyang hindi karapat-dapat ituro ang mga estudyante roon. Gayunpaman, nagdulot si Chifuyu ng emosyonal na pinsala sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na itigil ang pakiramdam tulad ni Gojo Satoru habang isa lamang siyang batang may isang mata at inutusan siyang bumalik sa kanyang dorm, kaya't siya'y nagalit. Umiwas. Tinawag ni Chifuyu si Ik-ika dahil sa pakikinig at inutusan siyang mag-ensayo na lang, dahil mukhang matatalo siya sa unang laban ng torneo. Habang umaalis siya, pinigilan ni Ik-ika siya at tinanong kung bakit sinabi ni Laura na hindi niya siya kikilalanin. Ngunit sinabi ni Chifuyu na huwag mag-alala dahil lahat yun ay nasa nakaraan na. Mukhang si Ik-ika ay kinidnap noong araw ng pangalawang finals ng Stratus Tournament, at nakatali siya sa bilangguan hanggang sa umatras si Chifuyu mula sa torneo at iniligtas siya. Dahil lahat ay naniniwala na mananalo siya sa torneo, ang kanyang pag-atres ay nagdulot ng malaking gulo, at ibinalik niya ang pabor sa Germany, na nagpadala sa kanya ng lokasyon ni Ik-ika matapos gumugol ng 1 taon. Sa Stratus Division ng militar ng Alemanya, ramdam ni Ik-ika na lahat ito ay kasalanan niya dahil siya ay isang walang kwentang nakababatang kapatid, kaya't nagpasya siyang hindi hayaan si Chifuyu na protektahan siya palagi. Nang bumalik siya sa kanyang dorm room, pumasok siya sa banyo upang bigyan si Charles ng sabon, ngunit nagulat siya nang makita na si Charles ay may tamang pares ng prutas at isang cookie, kaya't umalis siya. Pagkatapos ng pal-aigo, sinubukan ni Ik-ika na kalmayan ang sitwasyon sa pamamagitan ng paghahain kay Charles ng tsaa, ngunit nadulas siya at tumapon ng tsaa sa kanyang mga kamay. Habang naghuhugas siya ng kamay, sinubukan ni Charles na tumulong, ngunit ang kanyang mga unan ay sumandal sa kanyang braso, na nagdudulot. Siya ay nagalit. Nang tanungin niya si Charles kung bakit siya nagkunwaring lalaki, inihayag niya na ito ay isang direktang utos mula sa kanyang ama, at nagbigay pa ng mas malaking balita, sinabing hindi siya tunay na anak nito. Hindi siya unang nanirahan sa pamilyang Danwa, ngunit matapos niyang mawala ang kanyang ina, sila ang kumuha sa kanya. Matapos magsagawa ng ilang eksperimento sa kanya, napagtanto nilang mayroon siyang mataas na kakayahan bilang piloto ni Estrada, kaya ginawa siyang di-opisyal na piloto, ngunit si Charles ay halos hindi nakakita o nakipag-usap sa kanyang ama. Kaagad pagkatapos nito, ang kanilang kumpanya ay naharap sa krisis dahil sa mga modelo ng ikalawang henerasyon. Nakilala sila, ay nahijitin ng mga modelo ng ikatlong henerasyon, kaya't inutusan si Charles ng kanyang ama na mag-enroll sa akademya bilang isang batang lalaki upang nakawin ang datos mula sa suit ni Ik-ika. Matapos ipaliwanag ang lahat ng ito, humingi ng tawad si Charles sa pagsisinungaling sa kanya. Ngunit biglang nagsimula si Ik-ika na magreklamo tungkol sa kung paano pinapahirapan ng mga magulang ang kanilang mga anak, at inihayag niya na siya at si Chifuyu ay iniwan ng kanilang mga magulang maraming taon na ang nakalipas. Tinanong niya si Charles kung ano ang gagawin nito, at ipinaliwanag ni Charles na tatawagin siyang bumalik sa kanyang bansa dahil nalantad na ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sinabi ni Ik-ika na manatili siya sa paaralan, at nangako siyang hindi niya sasabihin kaninuman ang tungkol sa kanyang lihim. Biglang naging si Saul Goodman si Roe, habang pinapatunayan niyang walang magagawa ang kanyang ama sa kanya sa pamamagitan ng pagbasa ng isang patakaran sa regulasyon ng paaralan, na nagsasaad na ang mga estudyanteng nag-enroll ay hindi kabilang sa anumang bansa o organisasyon, na nangangahulugang ligtas si Charles sa susunod na 3 taon. Nagulat si Charles na kayang tandaan ng tanga ang lahat ng 55 patakaran ng paaralan at nagpasalamat siya rito sa pagtulong sa kanya. Ngunit nahihirapan ang moron dahil sa kanyang nakabiting prutas, kaya tinawag niya itong isang cultured loser. Biglang dumating si Cecilia upang tingnan si Ik-ika, kaya itinago niya si Charles sa ilalim ng mga kumot at nagkunwaring.
na siya ay may sakit, ngunit biglang nagpasya si Cecilia na dalhin si Ik-Ika sa hapunan. Sa daan, nakasalubong nila si Hope, na sapilitang sumama sa kanilang date. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Ik-Ika sa kanyang silid at ibinigay kay Charles ang hapunang nakuha niya para dito, ngunit napansin niyang nahihirapan ito sa paggamit ng chopsticks, kaya nagpasya siyang kumuha ng tinidor para dito. Sinubukan ni Charles na tumanggi, kaya pinayuhan siya ni Ik-Ika na umasa sa ibang tao ng higit pa, at ginamit ito ni Charles upang ipagawa kay Ik-Ika na pakainin siya. Samantala, si Laura ay nasa isang bubong sa isang lugar, at inalis niya ang kanyang eye patch upang ipakita ang kanyang Sharingan eye bago manumpa na sisirain niya si Ik-Ika dahil sa paghadlang. Kanyang kapatid na babae, kinabukasan sa paaralan, ikinwento ni Kyoka sa kanyang grupo ng mga kaibigan ang isang chismis, na nagsasabing ang mananalo sa nalalapit na torneo ay makakapag-date kay Ik-Ika. Nang tanungin ni Cecilia kung alam ba niya ito, sinabi ni Kyoka na hindi niya alam dahil ito ay desisyon ng mga babae, ngunit biglang dumating si Charles, kaya't nagtakbuhan ang mga usisero. Ilang oras ang lumipas, nakatayo si Hope sa balkonahe, nag-iisip kung paano ang kanyang desperadong romantikong hakbang kay Ik-Ika ay biglang naging isang torneo ng Champions League para sa kanyang sausage at nagpasya siyang manalo anuman ang mangyari upang makabawi sa isang insidente na nangyari noong siya ay mas bata pa. Noong panahong yun, siya ay nasa ang kanyang paraan upang manalo sa pambansang kompetisyon ng Kendo, ngunit siya ay natalo dahil sa default dahil napilitan siyang dumalo sa presentasyon ng katayuan ng kanyang kapatid na babae. Nag-alala ang mga tao tungkol sa potensyal ng Stratis bilang isang armas, kaya't napilitang lumipat ang kanyang pamilya ng patuloy para sa kanilang sariling proteksyon, ngunit nang magising si Hope, hiwalay na ang kanyang mga magulang at nawawala ang kanyang kapatid. Si Hope ay emosyonal na pagod mula sa patuloy na pagmamanman at pagsubok, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pagsasanay ng Kendo dahil naniniwala siyang ito ang tanging koneksyon niya kay Ik-Ika. Gayunpaman, isang araw, siya ay natalo ng isang hindi kaaya-ayang talunan dahil ang tanging naiisip niya ay talunin ang kanyang mga kalaban upang maibsan ang stress. Ngayon sa kasalukuyan, siya, napagtanto niyang hindi ito tunay na lakas, at nagpasya siyang mananalo siya sa pagkakataong ito upang mapagtagumpayan ang kahinaan na nasa loob niya. Samantala, dumating sina Cecilia at Rin sa lugar ng pagsasanay at nagpasya silang magkaroon ng duelo upang matukoy kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Matapos ang ilang minutong pang-iinsulto sa isa't isa, tuluyan nang nagbago ang anyo ng dalawang kalaban patungo sa Stratis mode upang makipaglaban, ngunit bago sila makapagsimula, pumasok si Laura ng may dramatikong estilo sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila. Tinanong ni Rin kung ano ang problema niya, ngunit tumawa siya sa kanila dahil mas mababa ang kanilang mga estadistika kaysa sa inaasahan niya, kaya't nagsimula si Rin na mang-insulto tungkol sa kanyang sariling bansa. Gayunpaman, si Laura ay tumugon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila na ang kanilang mga bansa ay mas walang halaga, at ito ay nagpasiklab sa kanilang galit, kaya't inaanyayahan niya silang atakihin siya agad. Habang naglalakad sina Ik-Ika at Charles sa pasilyo, may ilang mga babae na tumakbo sa unahan nila at ipinaalam na may 3 babae na nagkakaroon ng laban sa WrestleMania sa arena, kaya't nagmadali silang pumunta roon. Nang dumating sila, nakita nila si Laura na pinapawis ang sahig kasama ang 2 babae, at sinubukan ni Rin na lumaban gamit ang isang impact cannon ngunit madaling nakaraang ni Laura gamit ang isang force field. Hindi makapaniwala si Ik-Ika sa kanyang mga mata, kaya't ipinaliwanag ni Charles na ginamit niya lamang ang isang makapangyarihang teknolohiya mula sa ikatlong henerasyon na tinatawag na inertial stopper, ngunit si Ik-Ika ay nagpasya pa ring magtiwala sa kanyang mga babae. Si Rin ay nagpapaputok ng mas maraming pagsabog kay Laura, ngunit si Laura ay muling humaharang gamit ang kanyang energy shield at hinahawakan siya ng madilim na mga tentacles. Habang inaasar siya ni Laura, si Cecilia ay nagpapaputok din ng kanyang sariling mga pagsabog at pinipilit si Laura na lumapit, kung saan siya ay nagpapalabas ng isang cannon blast laban sa kanya, na sinagot ni Laura sa pamamagitan ng isang cannon blast din. Pagkatapos, pinabagsak ni Laura ang parehong mga babae sa lupa, at sinubukan ni Rin na lumaban muli, ngunit madali siyang napabagsak. Gayunpaman, biglang nagpapaputok si Cecilia ng missile mula sa malapit na distansya, na nagulat kay Laura. Ang mga babae ay tiwala na ang kanilang atake ay nakasakit kay Laura, ngunit nang humupa ang usok, nakita nila ang kanyang aura na parang kay Piccolo, at ginamit niya ang kanyang madidilim na sinulid upang hilahin sila sa malapit,
kung saan sinimulan niyang bugbugin sila. Nakita ito, si Charles at Ho ay punong-puno ng takot para sa kanilang mga buhay, dahil alam nilang hindi kayang tiisin ng kanilang Stratus Shields ang mas matinding pinsala. At si Ik-Ika ay nananawagan kay Laura na huminto, ngunit siya ay nakangiti ng may kalikutan sa kanya, kaya't siya ay nag-transform sa status mode at bumangga sa hadlang upang labanan siya. Habang siya ay sumasalakay, pinigilan siya ni Laura gamit ang isang hadlang at sinabi na siya ay isang kaawa-awang manlilinlang na hindi makakasabay sa kanya bago itinutok ang kanyang baril sa kanya upang tapusin siya. Gayunpaman, nailigtas siya ni Charles. Sa isang ulan ng mga bala, pinahintulutan siyang kunin sina Cecilia at Rin at dalhin sila sa kaligtasan. Si Laura ay humila kay Charles palapit sa kanya gamit ang kanyang madidilim na sinulid at sinubukang hampasin siya gamit ang isang talam ng liwanag, ngunit biglang dumating si Chifuyu at hinadlangan ang kanyang pagsalakay gamit ang isang espada. Ipinaliwanag niya na hindi na niya maaring baliwalain ang laban dahil nasira na ang hadlang ng akademya at hiniling na ipagpatuloy nila ang laban sa torneo, kaya't pinatay ni Laura ang kanyang kasuotan. Matapos bigyan si Ik-Ika ng mahigpit na babala, inihayag niya na lahat ng duels ay ipinagbabawal hanggang sa torneo, bago sila pinawalang bisa. Ilang oras pagkatapos, sina Rin at Cecilia ay nagpapahinga sa ospital matapos nagpapagaling, at sina Ik-Ika at ang iba ay kasama nila. Bigla, isang grupo ng mga babae ang dumating at ipinakita kay Ik-Ika ang bagong patakaran para sa torneo, na nagsasaad na lahat ay kailangang makilahok sa mga pares. Para silang mga desperadong call girls na nagmamakaawa kay Ik-Ika na piliin sila, ngunit winasak ni Ik-Ika ang kanilang pangarap ng pole dancing sa silid-tulugan sa pamamagitan ng pagpili kay Charles. Sa kabila nito, si Cecilia at Rin ay nagmamakaawa kay Ik-Ika na piliin sila, ngunit biglang dumating si Maya at ipinaalam sa kanila na hindi sila makakasali sa torneo dahil sa kanilang mga pinsala at nasirang strados. Gayunpaman, nakipag-ugnayan sila gamit ang simp Bluetooth at nagpasya na si Charles. Ang pinakamainam na opsyon upang manalo sa halip na sa kanilang mga babaeng kalaban, kaya't nangangako silang susuporta sa kanilang koponan. Nang bumalik sila sa kanilang dormitoryo, sinabi ni Ik-Ika kay Charles na hindi niya kailangang magsalita na parang lalaki kapag sila'y magkasama, kaya't lumipat siya sa lady mode, at humiling sa kanya na manatili sa loob habang nagbabago dahil ang paglabas ay magdudulot ng pagdududa sa kanila. Sa puntong ito, nagpasya si Ik-Ika na dapat silang humarap pabalik habang nagbabago ng sabay, ngunit pareho silang nadulas at aksidenteng nahawakan ni Ik-Ika ang likuran ni Charles, dahilan upang itulak niya ito palayo. Sa araw ng torneo, naghahanda sina Ik-Ika at Charles, at nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki na dumating upang suriin ang mga ikatlong taon at subaybayan ang pag-unlad ng mga ikalawang taon. Pinayuhan ni Charles si Ik-Ika na huwag masyadong maging emosyonal sa darating na laban dahil si Laura ang pinakamalakas sa mga unang taon, ngunit nang dumating ang mga fixtures, nagulat sila nang makita na si Laura ay nakapareha kay Hoki. Ilang minuto ang lumipas, nasa arena na ang koponan nina Ik-Ika at Charles, nakatitig sa koponan nina Laura at Hoki, at nang magsimula ang laban, sumugod si Ik-Ika gamit ang kanyang espada, ngunit naharang ng kalasag ni Laura ang kanyang atake, na nagbigay diin sa lahat na siya ay nasa panganib. Itinuro niya ang kanyang baril ng direkta kay Ik-Ika, ngunit bago siya makapagputok, biglang lumitaw si Charles sa likod ni Ik-Ika at nagpaputok ng isang pagsabog, na pumilit kay Laura na umatras. Habang pinapaputok ni Charles ang mga bala sa kanya, biglang dumating si Hoki at hinaharangan ang kanyang mga atake gamit ang kanyang kalasag bago siya itinulak palayo gamit ang kanyang espada. Muling sumugod si Hoki upang atakihin si Charles, ngunit nagpalitan sila ni Ik-Ika, na nagbigay daan kay Ik-Ika na makipagsagupaan ng espada sa kanyang sword mummy. Gayunpaman, biglang hinailan ni Laura si Hoki palayo at itinapon siya sa lupa upang makaharap niya si Ik-Ika, at sumugod si Hoki upang harapin si Charles, ngunit pinwersa siyang umatras ng mabilis na mga bala at humingi ng tawad dahil hindi siya nakaharap sa kanyang boytoy kundi sa kanya. Sa control room, itinuturo ni Maya na balak ng koponan ni Ik-Ika na alisin si Hoki. Una, at ipinaliwanag ni Chifuyu na ito ay isang matalinong plano dahil si Laura ay kasalukuyang nakikipaglaban ng hindi isinasama ang kanyang kapareha, habang ang dalawa naman ay mahusay na nagkokoordinasyon. Sa larangan ng labanan, nagpapaputok si Charles ng ilang mga pagsabog, na nagdudulot ng sobrang init sa suit ni Hoki dahil sa kakulangan ng enerhiya ng kalasag,
Pagkatapos nito ay sumama siya kay Ik-Ika upang harapin si Laura. Pagkatapos ay nag-transform si Ik-Ika sa kanyang Super Sina mode, at habang abala si Charles kay Laura, tumalon siya upang tapusin ito, ngunit tumalon si Laura pabalik upang iwasan siya. Pagkatapos ay inactivate niya muli ang kanyang kalasag at itinutok ang kanyang baril sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ik-Ika na bahagi siya ng isang koponan, at pinaputukan siya ni Charles mula sa likuran, matagumpay na nasaktan siya sa proseso. Nakita ito, ipinaliwanag ni Chifuyo kay Maya na napagtanto ng koponan na ang depensa ni Laura ay isang piratang bersyon ng Infinity ni Gojo, dahil maaari lamang nitong harangan ang mga bagay na aktibo niyang pinagtutuunan ng pansin. Habang pinapabagsak ni Charles si Laura gamit ang mga bala, umakyat siya sa kalangitan upang umiwas sa kanya, ngunit sinalubong siya roon ni Ik-Ika upang isagawa ang kanyang pangwakas na atake, tanging ang kanyang shield energy ay nauubos bago siya makagawa ng epekto. Sa muling pagbuo ng tiwala, pinilit ni Laura si Charles pabalik gamit ang kanyang madilim na sinulid at sinaksak si Ik-Ika sa lupa. Habang papalapit siya upang sirain si Ik-Ika, tinamaan siya ni Charles at binaril siya ng maraming bala. Ngunit hindi siya makapag-block sa pagkakataong ito dahil wala siyang kaalaman sa teknik ng ignition boost na ginagamit niya, kaya inamin niyang ito ang kanyang unang pagkakataon na gamitin ito. Bago niya ma-activate ang kanyang barrier, binaril siya ni Ik-Ika ng isang malupit na backshot gamit ang assault rifle ni Charles, at siya ay gumanti sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palayo gamit ang kanyang madilim na tentacles, ngunit ginamit ni Charles ang isang makapangyarihang atake na tinatawag na Shield Piercer upang basagin ang kanyang barrier at itulak siya sa lupa. Nang makita ito, nagsimula ang lahat sa karamihan na magsaya, at nagbigay si Charles ng ilang malupit pang atake kay Laura gamit ang Shield Piercer, na nagpaalala sa kanya na malapit na siyang matalo. Naalala niya kung paano siya dinala bilang isang subject ng eksperimento para sa militar ng Aleman at sinanay na makipaglaban hanggang sa siya ay maging kahanga-hanga. Sa kalaunan, naimbento ang Stratus, at isang nanomachine ang ipinasok sa kanyang mata upang mapabuti ang kanyang kakayahan, ngunit hindi lubos na nakapag-adjust ang kanyang katawan, kaya't siya ay tinawag na nabigo hanggang sa nakilala niya si Chief Oyu, na isang napakahusay na drill master. Sa tulong ni Chief Oyu, muling umangat si Laura sa kanyang mga kapwa sa Stratus unit. Isang araw, tinanong ni Laura si Chief Oyu kung bakit siya napakalakas, at sinabi nito na dahil mayroon siyang nakababatang kapatid, ngunit hindi nagustuhan ni Laura ang masiglang anyo nito dahil nais niyang palaging mukhang malakas at may dignidad. Pinaga niya ng pagkapuot, siya ay nananawagan sa mga nanomachine sa kanyang kaliwang mata upang bigyan siya ng walang kapantay na lakas, at ito ay nagiging isang madilim na ulap na sumisipsip sa kanya. Nakita ito ni Chief Oyo at inutusan ng ibang mga opisyal na i-trigger ang alarma para sa isang level D na krisis, kaya't inihayag na ang torneo ay suspendido at ang mga estudyante ay inilikas mula sa arena. Samantala, ang suit ni Laura ay naging madilim na bersyon ng Stratus ni Chief Oyo, kaya't nagpa siya si Ik-Ika na harapin ito, ngunit ang madilim na Stratus ay mabilis siyang natalo gamit ang mga teknik ng kanyang sariling kapatid. Si Ik-Ika ay nagalit dahil ang halimaw ay ginagaya ang mga galaw ng kanyang kapatid, kaya't siya ay sumugod upang mag-higanti, ngunit hinawakan siya ni Hoki at sinabi sa mangmang na isipin ang kanyang buhay. Sa control room, tinanong ni Maya kung bakit hindi na gumagalaw ang madilim na Stratus, kaya ipinaliwanag ni Chief Oyu na ito ay isang automatikong programa na tumutugon lamang sa mga armas at atake. Habang si Ik-Ika ay nahihirapang makaalis, sinampal siya ni Hoki upang muling maibalik ang kanyang isipan, ngunit naiirita pa rin siya sa katotohanang ginagamit ng madilim na halimaw ang espada at mga teknik ng kanyang kapatid. Kaya't pinaalala niya sa kanya na wala siyang magagawa dahil wala ng kuryente ang kanyang suit. Gayunpaman, sinabi ni Ik-Ika na kailangan niyang gumawa ng paraan, at muli namang pinatunayan ni Charles na siya ang tunay na kaibigan sa pamamagitan ng pag-charge ng Stratus gamit ang enerhiya. Nang makita ito, nagtataka si Maya kung ano ang kanilang binabalak, ngunit si Chief Oyu. Inutusan siyang ilagay ang mga unit ng guro sa standby at iwanan ang laban sa kanila. Nang matapos si Charles sa pag-charge ng Stratus Watch ni Ik-Ika, tinawag niya ang kanyang Stratus Sword dahil yun ang antas ng kapangyarihan na kayang ipagkaloob ng charging device. Tulad ng isang tunay na Giga Chad, nangangako si Ik-Ika sa kanyang Snow Bunny na mananalo siya sa laban at muling pumasok sa kanyang full attack mode upang harapin ang halimaw. Habang umaatake ang madilim na halimaw, naglabas si Ik-Ika ng isang makapangyarihang slash,
na naghahati sa halimaw at pinalaya si Laura mula sa pagkakahawak nito. Sa mundo ng panaginip, nakita ni Laura ang isang bisyo ni Ikika na nangangakong poprotektahan siya, at nang magising siya, ipinaalam ni Chief Oyo sa kanya na ang kanyang Stratus ay nakaload sa isang sistemang tinatawag na Valkyrie Trace System na maaaring kumuha ng kanyang kamalayan kapag nais niya ito. Samantala, nag-aagahan sina Ikika at Charles, at biglang dumating si Hoki, kaya sinabi niya sa kanya na tutuparin niya ang kanyang naunang hiling na lumabas silang magkasama. Nagpasaya ito sa kanya, ngunit nang humingi siya ng karagdagang detalye, sinabi ng Hangul na gusto lang niyang mamili kasama siya, kaya sinipa siya nito tulad ng isang bola ng soccer bago galit na umalis. Sa mga sandaling yun, dumating si Maya at ipinaalam kina Ikika at Charles na maaari silang magpahinga sa paliguan ng mga lalaki dahil nanalo sila sa torneo. Habang nagpapahinga si Ikika sa paliguan, biglang dumating si Charles na nakabukas ang kanyang mga melons. Kaya't sinubukan ni Ikika na umalis, ngunit tinawag siya pabalik upang makinig sa kanya. Sinabi niya na nagpasya siyang manatili sa paaralan dahil sa kanya at hinagod ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, habang hinihiling na tawagin siyang Charlotte dahil iyon ang pangalan na ibinigay ng kanyang ina. Kinabukasan, ipinakilala ni Maya si Charlotte bilang bagong estudyante, at nagtataka ang lahat ng estudyante kung bigla bang nagpasya si Charles na sundan ang yapak ni Bruce Jenner, kaya ipinaliwanag niya na babae ito mula pa noon. Nang malaman nilang si Ikika ay nakikipag-bonding sa isang babae sa buong panahong ito, dumating si Hoki upang wasakin siya gamit ang kanyang Stratus suit. Nang ginagawa doon, nagtanong si Laura kung bakit siya nagulat. Sinabi niya na nagising siya at hindi niya mahanap ang kanyang damit. Habang nag-uusap sila, unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala mula sa nakaraang araw. Habang naroon, ipinaliwanag niya na normal para sa mga mag-asawa na matulog sa parehong kama sa ganitong paraan, kaya't sinubukan niyang bigyang babala siya, ngunit bigla siyang pinigilan nito. Sa sandaling yun, dumating si Hoki upang tawagin si Ikika para sa pagsasanay, at nang makita niya sila sa kakaibang posisyon, nagalit siya at binago ang isip ni Ikika gamit ang kanyang kendo stick. Ilang oras ang lumipas, sakay si Ikika ng tren kasama si Charlotte, nagrereklamo tungkol sa hirap na dinanas niya kaninang umaga, at nang tanungin siya kung bakit siya lang ang inimbitahan niya, ipinaliwanag niyang napagpasyahan niyang isama siya sa kanyang pangangalap ng swimsuit, dahil alam niyang wala siyang mga pambabaeng swimsuit. Sa kanilang pag-uusap, hindi sinasadyang tinawag niya siyang Charles, kaya't pinagsabihan siya nito at pinaalalahanan na tawagin siyang Charlotte sa halip. Di nagtagal, nakarating sila sa istasyon, at sinabi ni Charlotte na mapapatawad niya si Ikika kung hahawakan nito ang kanyang kamay, kaya tinupad niya ang kanyang kahilingan at humiling na patuloy itong humawak upang hindi siya maliga. Gayunpaman, wala silang kaalaman na sina Rain at Cecilia ay nakamasid sa kanila mula sa malayo, at labis silang nabigla sa paghahawak ng kamay kaya tinawag ni Rin ang kanyang gauntlet upang sirain sila. Ngunit biglang dumating si Laura at sinabi ang kanyang mga plano na makisalamuha sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Rin sa kanya na kailangan niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanila muna bago gumawa ng hakbang, at si Cecilia. Sinasabi na kailangan nilang alamin kung paano sila magkakaugnay muna. Kaya pumayag si Laura na sundin ang kanilang plano. Habang nagpapatuloy sila, sinabi ni Ikika kay Charlotte na kailangan niyang mag-isip ng espesyal na tawag sa kanya dahil lahat ngayon ay tinatawag siyang Charlotte, at ito ay nagulat sa kanya. Ngunit nagpasya siyang tawagin siya sa palayaw na Char. Ito ay labis na ikinagalak niya kaya't nagsimula siyang mag-imagine na silang dalawa ay parang magkapareha sa isang telenovela. Ngunit hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang bahagi ng mall kung saan humiling si Ikika na mauuna siya, dahil may balak siyang bumili ng ibang bagay. Sa ibang bahagi ng mall, naglalakad sina Dan at Ran ng magkasama, at nagsimula si Ran na magsalita tungkol sa lahat ng OnlyFans content na balak niyang gawin kasama ang mga swimsuit, ngunit biglang dumating si Ikika, na nagdulot sa kanya na humiyaw sa kahihiyan. Nang tanungin ni Ikika kung ano ang binili nila, inihayag ni Dan na bumili ang kanyang kapatid ng maraming maanghang na swimsuit dahil gusto niyang ipakita ito sa kanya. Ngunit tinadyakan siya ni Ran at tinanong si Ikika kung nandito siya para bumili ng swimsuit din. Nang umamin siyang oo, sinabi niya na magiging kauhay siya niya sa susunod na taon dahil mag-e-enroll siya sa Stratus Academy, at binihisan niya ito ng magandang kapalaran, kaya't nagpasalamat siya. Biglang hinayla ni Charlotte si Ikika at dinala siya sa isa sa mga dressing room, kung saan sinabi niya na gusto niyang ipakita ang mga swimsuit na binili niya.
Habang sinusubukan ni Ikika na sumagot, sinalinan niya. Siya na tumahimik at tumingin sa labas ng kurtina, tanging makita na ang ibang mga babae ay naghahanap sa kanila. Pagkatapos ay nagsimula siyang magbihis ng kanyang uniforme, at si Ikika ay bumalik upang iwasan ang kahangahangang bahagi ng kanyang mga plano, ngunit ang kanyang masamang isip ay patuloy na nagpapakita sa kanya ng mga kultural na imahe tungkol sa kanya. Nang matapos siyang magbihis, tinawag niya siya upang ipakita ang kanyang kasuotan, at nang makita niya ito, labis siyang namangha sa kanyang kagandahan na halos hindi makapagsalita. Gayunpaman, narinig ni Chifuyo ang kanyang boses mula sa labas, kaya binuksan niya ang kurtina at tinanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ilang minuto pagkatapos, pinagsabihan sila ni Maya dahil sa paglabag sa paaralan. Mga patakaran, at nakita ito ng ibang mga babae mula sa kanilang pinagtataguan, kaya't nagpasya silang manatili roon upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Samantala, tinawagan ni Laura ang kanyang katulong na si Clarissa at sinabi sa kanya na kailangan niya ng direksyon sa pagpili ng swimsuit na sapat na kaakit-akit para kay Ikika, dahil malapit na ang beach trip ng paaralan. Nang tanungin ni Clarissa kung ano ang mayroon siya sa kasalukuyan, inamin ni Laura na mayroon lamang siyang isang school swimsuit, kaya't pinagsabihan siya ni Clarissa at ipinaliwanag na hindi niya maipapakita ang kanyang hourglass body figure gamit ang gear na yun, bago siya tiyakin na mayroon siyang lihim na plano. Ilang araw pagkatapos nito, dumating ang mga estudyante sa beach para sa kanilang biyahe, at inutusan sila ni Maya. Bumalik sa inn sa mga oras ng gabi upang hindi sila mahuli sa hapunan. Si Rin at ilang iba pang mga babae ay nagsimulang mangabala kay Ikika, ngunit biglang dumating si Cecilia at humiga sa isang banig kung saan humiling siya na lagyan siya ng sun lotion sa kanyang likod. Matapos ibuhos ang likido sa kanyang kamay, sinubukan niyang simulan ito, ngunit biglang sumigaw si Cecilia at humiling na painitan muna ang kanyang mga kamay bago magsimula. Matapos sundin ang utos na ito, ginamit niya ang lahat ng lihim na teknik ni Didi upang ilagay ang lotion sa kanyang likod, at sobrang nagustuhan ng pakiramdam kaya't nakiusap siyang lagyan din siya ng likido sa kanyang cupcakes. Gayunpaman, ginamit ni Rin ang sunscreen upang kutkutin siya sa halip, at bumaling si Cecilia upang pagsabihan siya ngunit aksidenteng ay nagbigay kay Ikika ng tanaw ng kanyang mga hubad na bahagi, sinuntok niya ito gamit ang kanyang meka na kamao. Di nagtagal, nagkakasama sina Ikika at Rin sa dagat, at sinubukan ni Rin na lumangoy palayo sa kanya, ngunit biglang nang inig ang kanyang binti, dahilan upang siya'y lumubog sa dagat. Nang makita ito, lumangoy si Ikika ng mas mabilis pa kay Aquaman at matagumpay siyang nailigtas, na lalong nagpabighani kay Rin sa kanya. Matapos tiyakin na okay si Rin, hinayla siya ng ibang mga babae palayo, ngunit biglang dumating si Cecilia kasama si Laura na nakabalot tulad ng mommy, dahil nahihiya siyang ipakita kay Ikika ang kanyang swimsuit. Nang dumating si Cecilia, nagbigay siya ng ilang salita ng motibasyon, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang baddie swimsuit, kaya't pinuri siya ni Ikika sa kanyang hitsura. Pagkatapos nito, naglaro sina Ikika at ang mga babae ng beach volleyball, ngunit si Laura ay na-distract sa mga iniisip tungkol kay Ikika na nagiging kakaiba ang posisyon, kaya't tinamaan siya sa mukha ng bola. Nang tingnan siya ni Ikika, siya ay nahihiya at tumakbo papunta sa dagat upang linisin ang kanyang isipan. Sa mga sandaling yun, dumating si Chief Uyo kasama si Maya, at sumali sila sa mga estudyante sa paglalaro sa dalampasigan ng ilang oras. Nang gabing yun, nakatagpo si Chief Uyo kay Hoki sa isang bangin at ipinaalam na maaaring dumating si Tab Ani kinabukasan dahil ika-7 ng Hunyo. Ilang oras mamaya, lahat ay nag-enjoy. Nag-dinner sila ng magkasama, ngunit napansin ni Ikika na nahihirapan si Cecilia sa kanyang mga binti habang nakaupo sa estilong Hapon, kaya't nag-alok siyang ilipat ang mesa. Gayunpaman, sinabi niyang ayos lang siya dahil mas pipiliin niyang mawala ng mga binti kaysa isuko ang pagkakataong makaupo sa tabi ng kanyang crush, at ipinaliwanag ni Charlotte na kailangan niyang hayaan siya dahil iba ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Sa kabila nito, patuloy pa ring lumalaban si Charlotte para sa kanyang buhay sa mesa, kaya't nag-alok si Ikika na pakainin siya katulad ng ginawa niya kay Charlotte kanina. Ngunit biglang tinakpan ni Charlotte ang kanyang bibig upang pigilan siyang ibulgar pa ang kanilang mga pribadong usapan. Biglang naging matindi si Cecilia at nakiusap na pakainin siya upang hindi masayang ang pagkain. Kaya't pinapakain ni Ikika siya ng isda, ngunit lahat ng mga batang babae sa paligid ay nagsisimulang magalit sa kanya.
Gayunpaman, biglang dumating si Chief Uyo at pinagsabihan ang mga estudyante dahil sa paglikha ng gulo bago niya binalaan ang kanyang kapatid na kontrolin ang ganitong enerhiya. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Ik-Ika na pakiusapan si Cecilia na kumain mag-isa, ngunit tinitigan siya nito na parang galit na chihuahua, kaya't inimbitahan niya itong pumunta sa kanyang silid mamaya, na nagpasaya sa kanya dahil akala niya ay handa na siyang yakapin ang kanyang kuting. Ilang oras ang lumipas, may ilang mga batang babae mula sa fan club ni Ik-Ika ang nabigo dahil wala siya upang makipaglaro sa kanila habang siya ay kasalukuyang nakatago sa silid ni Chief Uyo, ngunit si Cecilia ay masayang sumasayaw at naghahanda para sa kanilang kasunduan sa Hayten gabi. Nang masusing tingnan ni Keoro ang mga bagay na kanyang inihahanda, napansin niyang nag-iimpake si Cecilia ng ilang maanghang na takip ng kwento kaya't pinilit ng lahat ng mga babae na buksan ang kanyang yukata at nakumpirma nilang suot niya ang isa sa pinakamahusay na kagamitan ni Victoria Cakes. Inakusahan siya ng lahat na siya ay isang lady gunner, ngunit nagsinungaling siya na ito ay para lamang sa hitsura, kaya't pinayagan na siyang umalis. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang ibang mga babae na nagtatago sa pintuan ng silid ni Chief Uyo, at sinalinan siya nila upang maging tahimik upang makinig pa sila. Ang mga tunog mula sa silid ay nagpapahiwatig na parang si Ik-Ika at Chief Uyo ay nag-eensayo ng ilang Alabama. Mga teknik mula sa Game of Thrones, kaya't ang mga may pinag-aralan na babae ay nakikinig ng mabuti, ngunit bumagsak ang pinto, na nagdulot sa kanilang mahulog sa loob. Gayunpaman, si Ik-Ika ay nagmamasahe lamang kay Chief Uyo, kaya't pinagsabihan sila ni Chief Uyo dahil sa pagpasok at iminungkahi na lahat sila ay magpamasahe kay Ik-Ika dahil magaling ito sa kanyang mga kamay. Pinili ni Ik-Ika si Cecilia upang mauna, kaya't siya ay masayang tumalon sa banig, at habang minamasahe ni Ik-Ika ang kanyang likod, nagsimula siyang makatulog hanggang aksidenteng nahawakan ni Ik-Ika ang kanyang peach, na nagulat sa kanya. Upang lalo pang lumala ang sitwasyon, pinataas ni Chief Uyo ang kanyang yukata upang ipakita ang mga nakakatuwang peach protectors na suot niya at nagsimula siyang mang-asar hanggang sa siya'y magmakaawa na itigil ito. Pagkatapos, ipinadala ni Chief Uyo si Ik-Ika para kumuha ng inumin, at nang umalis siya, binuksan niya ang isang lata ng beer at tinanong sila kung ano ang gusto nila kay Ik-Ika. Nang marinig ito, masiglang nagtanong ang mga babae kung balak ba niyang ibigay siya sa kanila. Ngunit tumanggi si Chief Uyo at sinabing dapat silang magpabuti upang makuha siya sa kanilang sarili. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad si Ik-Ika sa labas at nakita niyang nakatitig si Hoki sa isang kakaibang bagay sa lupa na may karatulang humihiling na hilahin ito. Ngunit nang tanungin niya siya tungkol dito, hindi siya nagpakita ng interes at umalis. Nang hilahin niya ang bagay mula sa lupa, isang higanteng mekanikal na carrot ang biglang bumagsak sa harap nila. At si Tab-an ay lumabas mula rito upang batiin si Ik-Ika. Tinanong niya ito kung nasaan si Hoki, ngunit bago siya makasagot, ipinakita niya ang kanyang bagong imbensyon na tinatawag na Hoki Tracker, na ayon sa pangalan ay nagbibigay daan sa kanya upang subaybayan si Hoki. Pagkatapos niyang umalis, tinanong ni Cecilia si Ik-Ika kung sino ang babae, kaya't sinabi niya sa kanya na ito ay nakatatandang kapatid ni Hoki, na nagdulot ng pagkabigla sa kanya. Ilang oras ang lumipas, pingathering ni Chief Uyo sina Ik-Ika at ang mga babae sa isang lugar ng pagsasanay, sinasabing lahat sila ay may mga personal na strato suit, ngunit itinuro ni Rin na walang training suit si Hoki. Bago pa makapagpaliwanag si Chief Uyo, biglang sumulpot si Tab-an at sinubukang yakapin si Chief Uyo, ngunit itinulak siya ni Chief Uyo palayo, kaya't sinimulan niyang guluhin si Hoki hanggang sa iPad-apo siya ni Hoki gamit ang isang suntok. Ayon sa mga tagubilin ni Chief Uyo, ipinakilala ni Tab-an ang kanyang sarili sa mga babae bilang henyo na siyentipiko, ngunit nahirapan silang maniwala na ang sengko ng kanilang mundo ay isang mapaglarong hanggal, kaya't pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa personal na strates ni Hoki mula sa langit. Ipinaliwanag niya na ang mga detalye nito ay higit pa sa lahat ng kanila dahil ito ay isang ika-4 na henerasyong strates na siya mismo ang gumawa, at lahat sila ay nagulat na nakagawa na siya ng ika-4 henerasyon habang ang ika-3 henerasyon ay patuloy na sinusubukan sa maraming bansa. Matapos buksan ang strates, hinihiling nila kay Hoki na pumasok, at nang makapasok siya, ipinasok ni Tab-an ang lahat ng bagong datos dito bago siya hilinging lumipad. Nang umarangkada siya, nagulat ang lahat ng mga babae na mas mabilis siyang gumagalaw kaysa sa isang Kryptonian sa langit, at humiling si Tab-an kay Hoki na subukan din ang mga katana ng makina, kaya't nagpasabog siya ng ilang saksak na tumagos sa mga ulap,
na nag-iwan sa kanya na nakatulala. Pagkatapos ay nagpapaputok si Tab-an ng ilang missile sa kanya habang hinihiling na subukan niya ang kanyang espada laban dito, at madali niyang pinutol ang mga ito, na humanga sa lahat sa paligid. Sa sandaling yon, dumating si Maya at ipinaalam kay Chief Uyo na may isang espesyal na misyon na kailangang tugunan ng Mad Alien, kaya't sinabi niya sa kanyang koponan na itigil ang pagsasanay at maghanda para sa misyon. Sa control room, ipinaliwanag ni Chief Uyo sa kanila na isang American-Israeli joint ang bumuo ng isang third-generation Stratus sa baybayin ng Hawaii na tinawag na Silverio Gospel, ngunit bigla itong nawala ng kontrol 2 oras na ang nakalipas at naging unmanned Stratus. Dahil ang Silverio Gospel ay papalapit sa paaralan, inatasan ng mga estudyante na habulin ito at inyutralize. Tinanong ni Cecilia ang tungkol sa mga detalye ng Stratus, kaya't ipinakita ni Chief Uyo sa kanya ang ilang impormasyon sa screen, kung saan lumabas na ito ay isang espesyal na uri ng shooting type Stratus na ay nag-specialize sa labanan mula sa malayo, na ginagawang katulad ito ng kanyang Stratus. Itinuro ni Chief Uyo na mayroon lamang silang isang pagkakataon upang lapitan ang Rogue Stratus dahil ito ay kumikilos sa supersonic na bilis, at itinuro ni Maya na kailangan nilang talunin ito sa isang suntok, kaya't nagpasya si Rin na tapusin ito gamit ang finishing move ni Ikika, ang Riraku Bakuya. Gayunpaman, nagsimula ang Moron na magreklamo, kaya't pinaalalahanan siya ni Chief Uyo na ito ay isang totoong laban at hindi pagsasanay, kaya't nagpasya siyang gagawin ito upang patunayan ang kanyang lakas sa kanya. Nang tanungin ni Chief Uyo kung aling Stratus ang sapat na mabilis upang mahuli ang robot, biglang tumalon si Tab-ana sa silid at iminungkahi na subukan nila ang Akasuobaki. Agad, pagkatapos, naghanda si Hoki sa kanyang anyong Akasuobaki, at nagsimulang magyabang si Tab-ana tungkol sa lahat ng makapangyarihang sandata na ginawa niya sa loob nito. Pagkatapos, inihayag ni Chief Uyo na magsisimula ang misyon sa loob ng 30 minuto at humiling sa kanila na maghanda para dito. Nang oras na para simulan ang misyon, parehong nag-transform sina Ikika at Hoki sa kanilang mga battle mode, at pinaalalahanan ni Ikika si Hoki na huwag maging maingat dahil hindi ito isang drill, kaya tiniyak niya sa kanya na magiging maingat siya at hiniling na mag-relax siya upang maayos siyang madala. Tinanong ni Ikika kung sobrang tiwala ba siya dahil sa kanyang bagong personal na Stratus, ngunit sinabi niyang ganito siya palagi at inutusan siyang isagawa ang operasyon ng kalmado. Sa puntong yon, si Chief Uyo ay nakipag-ugnayan sa kanila at pinaalalahanan sila na ang pangunahing layunin ng misyon ay lutasin ang usapin sa isang hampas sa pamamagitan ng pag-atake sa alinman sa Silverio o Gospel. Tinanong ni Hoki kung dapat ba niyang suportahan si Ikika sa pagtugon sa sitwasyon, at binigyan siya ni Chief Uyo ng pahintulot na gawin ito, ngunit pinayuhan siyang huwag masyadong magpuyat dahil wala siyang tunay na karanasan sa laban kasama ang Akasuobaki, kaya nangako siyang susuportahan siya sa anumang paraan na kaya niya. Nang marinig ito, nagulat ang lahat na tila mas masigla siya kaysa karaniwan, kaya ginamit ni Chief Uyo ang isang pribadong channel upang ipaalam kay Ikika na malapit nang magkamali si Hoki dahil sa kanyang kasabikan, at siya. Inutusan siyang suportahan siya kapag ginawa niya ito. Nang magsimula ang misyon, sumakay si Ikika sa likod ni Hoki, at siya ay mabilis na umalis, na nag-iiwan sa lahat na namangha na ang kanyang Stratus ay kayang mag-blitz kay Prime Minato. Ibinahagi ni Chief Uyo ang live na lokasyon ng target gamit ang Google Maps, kaya't lalo pang pinabilis ni Hoki ang kanyang bilis hanggang sa makita nila ang Silverio Gospel. Ipinaalam ni Hoki kay Ikika na makikipag-ugnayan siya sa kaaway sa loob ng 10 segundo dahil siya ay muling mag-a-accelerate, kaya tinawag niya ang kanyang espada at pumasok sa Riraku Baku mode. Habang siya ay nag-charge para sa isang atake, nakita siya ng Silverio Gospel at mabilis na umalis, kaya't lumipat siya para sa isa pang mabilis na slash. Ngunit ang Ebanghelyo ay muling umiwas at nagpadala ng mga missile sa kanila. Habang iniiwasan ang mga missile, sinabi ni Ikika kay Hoki na sumugod mula sa kaliwa para sa isang combo attack, kaya't siya ay sumugod at tinamaan siya ng mga armas ng kanyang makina bago ibinigay kay Ikika ang senyales na umatake. Gayunpaman, napansin ni Ikika na may isa pang kaaway na papalapit sa paaralan, kaya't nagmadali siyang harapin ito, ngunit sinamantala ng Silverio Gospel ang kanilang pagkaabala sa pamamagitan ng pagpapaputok ng sunod-sunod na bala na bumugbog sa parehong mga mandirigma. Sumigaw si Chief Uyo kay Ikika dahil sa pagkakamali niya sa kanilang pinakamainam na pagkakataon para sa tagumpay. Ngunit ipinaalam niya rito na may isang poaching ship na papalapit sa kanila.
Habang ang Silverio Gospel, nagsisilabasan ang mga atake sa kanila. Humiling si Hoki kay Ik-Ika na huwag pansinin ng barko dahil mga kriminal lamang sila. Ngunit tumanggi siya, sinasabing hindi niya maaring hayaan silang mamatay at pinapawalang bisa ang lahat ng mga pagsabog na nakatuon sa kanilang direksyon hanggang sa huminto ang kanyang espada. Galit na tinawag siya ni Hoki na isang hanggal para sa pagprotekta sa mga kriminal, ngunit tinawag siya nito papasok sa astral dimension at tinanong kung bakit siya ngayon nanliliit sa mga mahihina mula nang siya ay maging mas malakas. Sinabi niyang hindi ito katulad niya, at nagdulot ito ng labis na emosyon sa kanya kaya't nahulog ang kanyang espada at nagsimula siyang umiyak, ngunit napansin ni Ik-Ika na wala rin siyang enerhiya. Bigla, nagpasabog ang Silverio Gospel ng ilang missile patungo sa kanya, ngunit nagmadali si Ik-Ika papasok. At ginamit ang kanyang katawan bilang panangga upang protektahan siya, na nagdulot sa kanilang mahulog sa karagatan. Sa control room, napansin ni Maya na hindi gumagalaw sina Ik-Ika at Hoki, kaya tinanong niya kung nais ng headquarters na kanselahin ang operasyon, ngunit nagpasya si Chief Uyu na ipagpatuloy ang misyon hanggang sa sila mismo ang huminto. Sa mga sandaling yon, kumatok si Charlotte sa pinto, ngunit sinabi ni Chief Uyu sa kanya at sa iba pang mga babae na manatiling naka-standby tulad ng kanyang inutos, at sinabi ni Laura na sundin nila ang kanyang mga utos. Gayunpaman, iginiit ni Charlotte na nag-aalala si Chief Uyu para kay Ik-Ika dahil siya ay kanyang kapatid, ngunit ipinaalam ni rin sa kanya na hindi siya tumingin kay Ik-Ika mula nang siya nag-utos para sa kanyang paggamot. Binanggit din ni Cecilia na hindi siya nakipag-usap kay Hoki sa buong panahon ng pagsagip at sinabing masyado siyang malamig kahit na nabigo ang misyon, kaya ipinaliwanag ni Laura na ginagawa niya ang kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagtutok sa pagkuha ng ebanghelyo. Nahulaan niya na si Chief Uyu ay nananatili sa silid pulungan dahil talagang nababahala siya sa kalagayan ni Ik-Ika, ngunit alam din niyang ang pag-aalala tungkol kay Ik-Ika ay hindi makakasolusyon sa problema. Sa silid ng ospital, si Ik-Ika ay walang malay at naka-life support, at si Hoki ay nalulunod sa guilt habang naaalala ang talk na jutsu na ibinigay sa kanya ni Ik-Ika nang siya ay nagsasalita tulad ng isang comic villain sa labanan. Nagtataka si Hoki kung bakit nais niyang patawarin ang mga tao na lumalabag sa batas at protektahan sila, ngunit napagtanto niya na ito ang nagpapalakas sa kanya. May mga alaala siyang bumabalik kung paano siya nakipaglaban sa misyon, na nagbigay diin sa kanya na siya ay bulag na sumusunod lamang sa kapangyarihan, at nararamdaman niyang siya ay isang manloloko dahil nag-alay si Ik-Ika ng kanyang buhay upang iligtas siya at ang barko ng mga manghuhuli. Sa sandaling yun, dumating si Maya at pinayuhan siyang magpahinga dahil nag-aalala ang lahat para sa kanya, ngunit iginiit niyang manatili sa tabi ni Ik-Ika, kaya't ipinaalam ni Maya na inutusan siya ni Chief Uyu na gawin ito, dahilan upang siya ay tuluyan ng umalis. Ilang minuto ang lumipas, tumakbo siya ng marathon sa dalampasigan hanggang sa mawalan siya ng hininga, at nagkaroon siya ng alaala kung saan siya ay pinagsalitaan ng masama ng isang napakataba at walang kwentang tao hanggang sa pumasok si Ik-Ika at pinadapa ang hanggal gamit ang isang Detroit Smash. Makalipas ang ilang sandali, tinanong niya ito kung bakit siya gumagawa ng mga bagay na maaaring magdulot sa kanya ng problema sa hinaharap, ngunit sinabi niya na nagbibigay siya ng knuckle sandwiches sa mga taong walang galang na karapat-dapat dito at nagkomento na maganda ang kanyang suot. Habang naglalakad palayo, tinawag siya ni Hoki pabalik at sinabi na tawagin siyang sa kanyang ibinigay na pangalan, kaya ngumiti siya habang sinasabi rin na tawagin siyang sa kanyang unang pangalan. Ngayon, sa kasalukuyan, nakatitig si Hoki sa pulse eres na suot niya hanggang biglang dumating si Rin at pinaalala siya na siya ang dahilan kung bakit si Ik-Ika ay nasa kanyang kasalukuyang kalagayan. Si Hoki ay labis na nalulumbay upang tumugon, kaya't hinawakan niya ang kanyang shirt at nagbigay ng masigasig na talumpati upang hikayatin siyang lumaban muli, ngunit sinabi ni Hoki na hindi na siya gagamit ng straight toes. Gayunpaman, sinampal siya ni Rin at sinabing itigil ang pag-uugali tulad ng isang duwag na bata, kaya't bumangon siya at idineklara na haharapin niya ang kaaway. Nagpasaya ito kay Rin at sa ibang mga babae, at sinabi nilang pareho silang nakaramdam ng ganoon dahil ayaw nilang magtapos sa pagkatalo. Pagkatapos, ipinakita ni Laura sa kanila ang live na lokasyon ng ebanghelyo at ipinaalam kay Rin na kailangan niyang subaybayan ito gamit ang mga satellite dahil kasalukuyan itong gumagalaw ng tahimik mode. Lahat ng mga babae ay nagkukumpirma na tapos na sila sa paghahanda, at tinatanong nila si Hoki tungkol sa kanyang mga plano, kaya't siya'y nangangako na hindi siya matatalo sa pagkakataong ito.
Di nagtagal, si Laura ay nagpapaputok ng isang malaking shot sa ebanghelyo, at humihingi si Maya kay Chifuyo na tawagin ang mga babae pabalik dahil sila ay sumasalungat sa mga utos. Ngunit sinabi ni Chifuyo na inaasahan niyang mangyayari ito. Ang ebanghelyo ay hamarang sa kanilang putok gamit ang isang kalasag, kaya't si Laura ay nagpapaputok ng sunod-sunod na bala dito, ngunit ang ebanghelyo ay nakakaiwas sa lahat ng iyon sa bilis ng liwanag at sinugod si Laura, ngunit siya'y itinaboy ni Cecilia. Pagkatapos, si Cecilia ay nagpapaputok ng sarili niyang enerhiya laban sa ebanghelyo, ngunit ito'y nakakaiwas gaya ng dati, kaya't inambus ito ni Charlotte gamit ang sunod-sunod na pagsabog. Matapos maiwasan ang lahat ng umaatake, ang ebanghelyo ay bumabawi, ngunit si Charlotte ay humaharang gamit ang kanyang energy shield at sinasabi na huwag siyang maliitin. Sa mundo ng kamalayan ni Ikika, nakikita niya ang isang batang babae na nakasuot ng puti, na nagsasabing kailangan niyang umalis dahil may tumatawag sa kanya. Samantala, sa wakas ay nagtagumpay ang mga babae na makapagbigay ng solidong tama sa Silverio Gospel, at masaya si Cecilia tungkol dito. Ngunit sinasabi ni Rin na hindi ito sapat, kaya patuloy silang nagpapaputok ng mabilis na pagsabog sa makina. Kasabay nito, nagbabago ang mundo ng panaginip ni Ikika sa isang tanawin ng kalangitan sa gabi, at nakikita niya si Estratos na nagtatanong kung siya ay nagnanais ng kapangyarihan. Sa larangan ng labanan, umaatake si Hoki sa ebanghelyo gamit ang kanyang mga espada, ngunit hindi ito naapektuhan ng kanyang mga tama at kumuha siya ng kanyang mga espada, kaya't pinayuhan siya ng lahat na iwanan ang mga espada at umatras. Gayunpaman, habang ang Silverio Gospel ay naghahanda upang tapusin siya, tinawag niya ang isang energy sword at itinulak ito sa tubig bago tiyaking okay lang siya kay Laura. Bigla, ang Gospel ay sumugod mula sa tubig at nagbago sa kanyang pangalawang anyo, na may nagniningning na puting mga pakpak ng enerhiya, na nagdulot ng panginginig sa takot sa mga dalaga. Sa isipan ni Ikika, tinanong ng espiritu ng robot si Ikika kung bakit siya nangangailangan ng lakas, kaya't ipinaliwanag niya na nais lamang niyang protektahan ang kanyang mga kasama mula sa lahat ng karahasan sa mundo. Sa sandaling yun, muling lumitaw ang puting espiritu na babae at hinawakan ang kanyang kamay habang sinasabi sa kanya na kailangan niyang umalis. Samantala, ang ebanghelyo ay nagpapalabas ng Kamehameha na sumasabog, na nagpatamba kay Hoki, at sinubukan ni Cecilia na tumakas mula rito, ngunit hinabol siya nito at nahuli sa isang bersyon ng mga pakpak na kasing laki ng Omega, na nagpatamba rin sa kanya. Pagkatapos, pinaputukan ng puting Terminator si Charlotte ng isang makapangyarihang sinag ng enerhiya, at habang nakahiga si Hoki na walang malay sa lupa, nais niyang dumating ang kanyang prinsipe, si Ikika. Agad namang natugunan ang kanyang mga panalangin nang dumating si Ikika na nakasuot ng kumpletong kagamitan at sinabi sa kanya na maaari na siyang makipaglaban muli dahil gumaling na ang kanyang mga sugat. Sa luha sa kanyang mga mata, pinasalamatan niya ang langit dahil okay siya, ngunit ibinigay niya rito ang isang laso upang atali ang kanyang buhok. Sa kanyang karaniwang estilo at binabati siya ng maligayang kaarawan bago lumipad patungo sa labanan. Sa control room, si Maya ay nag-aalala dahil nawalan sila ng komunikasyon sa koponan, kaya ipinaliwanag ni Chief Uyo na pinutol ito ni Ikika at ng mga babae mula sa kanilang panig. Habang inaatake ni Ikika ang Gospel, nagulat si Maya na ginagamit niya ang pangalawang anyo ni Byakushiki, na tinatawag na Setsuna, at ginamit ni Ikika ang kalasag ni Setsuna upang harapin ang alon ng mga bala na pinapaputok ng Gospel sa kanya. Ang Gospel ay nagpapaputok din kay Hoki, dahilan para mag-alala si Ikika para sa kanya, ngunit tiniyak niya sa kanya na ayos lang siya at nagmaniobra sa paligid ng mga pagsabog ng masamang droid. Habang nagtitipon ng Mecha Avengers sa himpapawid, tinitiyak ng lahat ng mga babae na handa na sila para sa kontra-atake, kaya't siya'y may kumpiyansa na sumugod muli sa laban. Biglang napansin ni Hoki na ang kanyang enerhiya ay ganap na nagbago, at ang kanyang Strates, Akashwibaki, ay na-activate ang natatanging kakayahang tinatawag na Kenren Buto, kaya't lumipad siya upang suportahan si Ikika. Napansin ni Maya na ang enerhiya ni Ikika ay umabot na sa kritikal na antas, ngunit patuloy pa rin siyang lumalaban sa mga atake ng kaaway hanggang siya'y ma-overwhelm. Gayunpaman, dumating ang mga babae upang iligtas siya, at naglipat si Hoki ng ilang chakra sa kanya, na nagpuno muli ng kanyang enerhiya bago sabihin sa kanya na lampasan ang kanyang mga limitasyon tulad ni Yame. Pagkatapos nito, nakipaglaban si Hoki sa espada ng Silverio Gospel at binigyan si Ikika ng senyales na umatake,
kaya't siya ay sumugod. Ngunit biglang itinaboy siya ng rebelde na makina at tinamaan si Ik-Ika ng sunod-sunod na atake, kaya't sinabi niya kay Laura na bigyan siya ng suporta. Habang nagpapaputok si Laura sa gospel, sumugod si Ik-Ika upang umatake, ngunit ito ay umiwas at pinadala siya pabalik gamit ang ulan ng mga sinag ng liwanag. Gayunpaman, dumating si Cecilia at tinamaan ang puting droid gamit ang kanyang sariling mga atake, kaya't sinabi ni Hoki kay Ik-Ika na tapusin ito, ngunit biglang naglabas ang matigas na gospel ng mas malaking barrage ng mga bala ng liwanag, na nagpilit sa mga babae na umatras. Pagkatapos ay inatake ni Ik-Ika ang gospel patungo sa dalampasigan, at ginamit ang kanyang energy sword upang basagin ang kalasag nito, at sa wakas ay huminto na ang Silverio gospel. Ilang oras ang lumipas, pinagsabihan ni Chifuyo ang koponan dahil sa paglabag sa mga utos at ipinaalam sa kanila na sila ay sasailalim sa espesyal na pagsasanay bilang parusa, ngunit pinaalalahanan siya ni Maya na lahat sila ay pagod, kaya't pinuri niya sila sa pagkatalo sa gospel at sinabi na magpahinga sila sa natitirang bahagi ng araw. Nang gabing yun, si Tab-Ana ay nasa dalampasigan, muling pinapanood ang mga highlight ng laban sa gospel sa Amazon Prime, at siya ay nagulat na si Beiko Shiki ay nakapag-regenerate at nakapagpagaling sa piloto. Biglang dumating si Chifuyo at pinaalalahanan siya na ito ang unang makina na inialay ni Tab-An. Sa paglikha bago ikwento kung paano inihanda ni Tab-An ang lahat upang gawing tagapangalaga si Ik-Ika ng Beiko Shiki. Itinuro niya na si Tab-An mismo ang nagtakda ng buong senaryo upang bigyang daan ang kanyang kapatid na makagawa ng maayos na debo sa kanyang bagong kagamitan at tinawag siyang henyo dahil dito, ngunit napansin niyang siya ay nawala. Samantala, nakatagpo si Hoki kay Ik-Ika sa tabing dagat, at siya ay natigilan nang makita ang kaakit-akit na swimsuit nito, kaya't sinabi niya sa kanya na huwag masyadong tumitig. Habang sila ay magkasama, sinabi ni Ik-Ika na natutuwa siyang ligtas ang lahat, ngunit ipinahayag niya ang kanyang pagkakasala dahil sa mga pinsalang dulot nito, kaya't humiling si Ik-Ika na isara niya ang kanyang mga mata upang tanggapin ang kanyang parusa. Nang gawin niya ito, pinisil niya. Hinampas siya sa ulo at nagsimula siyang pagsabihan dahil sa pagiging katawa-tawa, hanggang sa ituro niya na ang kanyang mga plano ay tumatama sa kanya, na nagdulot sa kanya upang umatras. Gayunpaman, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mga prutas, at tinanong siya kung nakikita ba siya nito bilang isang babae, kaya umamin siyang oo. Habang lumalapit siya para halikan siya, biglang dumating ang ibang mga babae, nakasuot ng kanilang mga Stradoses at sinimulang atakihin siya dahil sa pagdaraya sa kanila, kaya tumakbo siya kasama si Hoki. Iyon na ang lahat para sa video na ito, mag-iwan ng like kung nagustuhan mo at panoorin ang video na ito sa screen.